Tinitingnan ko ang aking refleksyon at hindi ko ito makilala. Hindi dahil madilim. Maayos namang gumagana ang ilaw sa banyo. Ang mainit at dilaw na liwanag nito ay bumabalot sa mga baldosa. Dumadampi sa estante ng mga cream. At nahahanap ang lugar nito sa salamin. Kundi dahil ang babaeng nasa harap ko ay may tingin ng isang taong matagal nang tumigil sa pag-asa na may mabuting mangyayari. Ang kaliwang pisngi ko ay kulay ube, na may halong madilaw-dilaw, malapit sa aking sentido. May maliit na hiwa, ang ibabang labi ko. Natuyo na ang dugo, kahit sa ilalim ng kwelyo ng aking pantulog, umabot din siya roon. Hinawakan ko ang pisngi gamit ang dalawang daliri. Masakit, pamilyar, tulad ng kalyo. Mula sa masikip na sapatos hindi kaaya-aya, pero parang sa akin na. Ito ang pinakakinatatakutan ko. Hindi ang sakit mismo, kundi ang katotohanang nasanay na ako rito. Tahimik sa kabilang dingding. Tulog na si David. Palagi siyang mahimbing matulog. Pagkatapos, pinatay ko ang tubig na binuksan ko lang para sa ingay. Para matabunan nito ang aking mga iniisip, o ang kanyang mga yapak, o kahit ano pa. Bumalik ako sa pasilyo, sa sahig. Malapit sa pintuan ng sala. Nagkalat ang mga bubog ng isang plato. Hindi ko na pinulot. Tinapakan ko lang ito. At nagtuloy sa kusina. Takure. Tasa. Isang kutsarang tsaa. Sa labas ng bintana. Ang Quezon City. Ikalimang palapag. Isang bakuran sa panahon ng tag-ulan. Ang ilaw ng poste ay umuugoy sa hangin. Ang mga duyan sa palaruan ay walang laman. Basa. Wala ni isang lola sa mga bangko. Sila na gabi-gabing nakaupo roon, pinag-uusapan ang lahat at lahat ng tao. Gabi na. Halos 3:00. Tanging ang poste ng ilaw. At ang hangin. Hawak ko ang tasa gamit ang dalawang kamay. Nakatingin sa bintana at iniisip kung paano ako napunta rito. Hindi sa paanong paraan ako nakarating mula sa banyo. Kundi, paano ako umabot sa puntong ito? Sa gabing ito. Sa basag na platong ito sa sahig. Sa mukhang ito sa salamin na hindi ko na makilala. Ang sagot, sa totoo lang, alam ko. Ayaw ko lang harapin palagi. 5 taon na ang nakalipas. Sa isang Christmas party ng isang construction company, kung saan ako napadpad dahil sa isang kaibigan. Lumabas ka naman minsan. Sa wakas, may isang lalaking nakatayo sa bar. Matangkad, mga 6'2". Maganda ang suot na suit. Ang tingin niya ay tiwala. Tingin ng isang taong alam niyang siya ang pinakamahalaga sa silid na iyon. Tumingin siya sa akin. Sa akin talaga. Hindi lang sa direksyon ko, kundi sa akin mismo. At ngumiti. Magaling ngumiti si David Rogelio. Iyon ang kanyang pangunahing talento. Sa tingin ko, isang ngiting malapad. Bukas. Na may mga dimples. Ang ngiting iyon na agad mong pagkakatiwalaan, nang walang pasubali. Dahil hindi ganoon ngumiti ang mga taong may itinatago. Dinalhan niya ako ng isang baso ng alak. Tinanong kung ano ang trabaho ko. At nakinig ng mabuti, tunay na nakikinig. Bahagyang nakayuko. Na para bang napakahalaga ng mga sinasabi ko. Noong mga panahong iyon, nagsasalita ako tungkol sa mga numero, mga budget, sa pagkainip sa paulit-ulit na trabaho. At kung paano ko pinangarap noon na maging isang journalist, mga walang kuwentang bagay na sinasabi ng mga tao sa mga hindi kakilala sa mga party. Pero nakinig siya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kakaiba ang tingin mo." Hindi ko naintindihan kung anong ibig sabihin ng kakaiba. Ipinaliwanag niya. Karamihan sa mga tao, tumitingin sila at nakikita mong iniisip na nila ang susunod na bagay. Ang susunod na sasabihin. Ikaw, iba kang tumingin na para bang talagang nakikita mo. Napakagandang linya noon. Natandaan ko ito ng matagal. Pagkalipas ng 1 buwan, kami na. Pagkatapos ng 3, sinabi niyang gusto niyang makasama ako habang buhay. Tinawagan ko si Victoria. 5.x and 5 Comfort. Nasa Mindanao siya noon. Putol-putol ang linya. Binati niya ako. Pero may kung ano sa boses niya.
Isang paghinto na hindi ko nabasa ng tama dahil sa ingay. Sa kasal, lumipad siya pa uwi sa loob ng 3 araw. Nakasuot siya ng puting polo at itim na slacks. Hindi niya isinuot ang uniforme niya. Kahit puwede. Nanatili siya sa tabi ko. Isinayaw ako sa unang sayaw dahil 10 taon nang patay ang aming ama at walang ibang gagawa nito. Tinitingnan siya ni David nang may interes at bahagyang pag-iingat, tulad ng pagtingin ng mga tao kapag nakakita sila ng kanilang kakambal at hindi makapaniwala. Isang araw bago siya umalis, nakaupo kaming dalawa sa kusina. Gabi na, umalis si David para makipagkita sa mga kaibigan. At biglang sinabi ni Victoria, may mali sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Nararamdaman ko lang. Noong mga panahong iyon, natawa ako at sinabing hindi siya marunong magpahinga mula sa trabaho at kahit saan ay naghahanap ng panganib. Hindi siya nagalit. Inubos niya ang kanyang tsaa. Natulog. At kinabukasan, lumipad na pabalik. Iyang may mali. Madalas kong naaalala pagkatapos. Ang unang taon namin ni David ay talagang masaya. Hindi perpekto. Madali siyang magalit. Kitang-kita iyon agad. Kayang-kaya niyang sigawan ng isang empleyado sa telepono o ihampas ang tasa kapag galit. Pero pagkatapos ay kumakalma siya at nagiging maayos ang lahat. Akala ko, isang lalaking may karakter. Negosyo ay stress. Normal lang iyon. Sa 2 taon, nagsimula ang mga pagsabog. Ganoon niya iyon tawagin. Sumabog ako. Pasensya na. Kinakain ako ng trabaho. Mas madalas na ang pagtaas ng boses. At mas tumpak na ang paglipad ng mga bagay. Isang beses, binasag niya ang isang tasa sa dingding malapit sa ulo ko. Pero hindi sa akin. Sinabi ko sa sarili ko, tasa lang iyon. Hindi ako. Okay lang. Sa 3 taon, unang beses na talagang nangyari. Matagal akong nakaupo sa banyo noon. Umiiyak sa tuwalya. Para hindi niya marinig. Dumating siya pagkatapos. Tahimik. May dalang mga bulaklak. May mukhang nagsisisi. Nanginginig ang mga kamay. At siya mismo ay umiyak. Lumuhod. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hinding-hindi na mauulit. Sumpaman. Naniwala ako. Gusto kong maniwala. Magkaiba ang maniwala. At ang gustong maniwala. Pero noon, hindi ko pa alam ang pagkakaiba. Mula roon, palala na ng palala. Hindi ka pansin-pansin. Dahan-dahan. Parang tubig na unti-unting kumakain sa pampang. Hindi dahil sa bagyo, kundi sa simpleng agos. Nagsimula siyang kontrolin ang pera. Mas magaling ako rito. Magtiwala ka. Pagkatapos, ang telepono. Sino ang tumatawag sa'yo? Sino ang babaeng yan? Bakit ka nakikipag-usap sa mga dati mong katrabaho? Pagkatapos, ang mga kaibigan. Sinisiraan kanila sa akin. Nakikita ko. Pagkatapos mong makipagkita sa kanila, iba ka na pag-uwi mo. Tumigil akong makipagkita sa mga kaibigan. Ang remote work, na dati tila isang kaginhawahan, ay naging isang bitag. Walang dahilan para lumabas. Walang pupuntahan. Walang kasama. Nakaupo ako sa bahay, nagluluto ng sopas, at naghihintay sa kanyang mga yapak sa hagdanan. 3 taon. Wala akong sinabi kay Victoria. Pinoprotektahan ko siya. Nakikipaglaban siya. Mayroon siyang mga totoong problema. Totoong panganib. Totoong dugo. Ang mga pasako ay tila hindi karapat-dapat na ipag-alala sa kanya. Iyon din ay bahagi ng ginawa niya sa akin. Kinumbinsi niya akong ako ay hindi mahalaga. Na ang mga problema ko ay hindi totoo. Na kumpara sa mas malalaking bagay, ang mga sakit ko ay balewala. Inubos ko ang tsaa. Lumamig na pala. 5 oras bago iyon, nagsimula ang lahat gaya ng dati. Nagluluto ako ng sopas, simpleng tinolang manok, may hilaw na papaya at sayote. Binuksan ko ang radyo, may tumutugtog na kalmadong jazz, pang background lang. Hinihiwa ko ang dahon ng sili. Dumidilim na sa bintana.
Maagang dumidilim tuwing Oktubre sa Quezon City. Mula 3:00, dapit hapon na. At pagsapit ng 6:00, gabi na talaga. Hindi ko binuksan ang ilaw sa sala. Bakit nga ba? Mas sanay na ako sa dilim. Mas kalmado. Mas kaunti ang nakikita. 7:00 ng gabi. Dapat ay uuwi na siya. Sinadya kong hindi tumingin sa orasan. Pero sa gilid ng aking mga mata, habang gumagalaw, palagi akong sumusulyap. 6:2, Liuden Ifan. Nang lumampas ang mga kamay ng orasan sa pito, may kung anong kumirot sa tiyan ko. Hindi malakas. Kumirot lang. 7:22. Bumukas ang pinto ng gusali. Narinig ko mula sa ikalimang palapag. Luma na ang building. Rinig lahat. Pagkatapos, umugong ang elevator. Pagkatapos, mga yapak sa pasilyo. Kilala ko ang mga yapak niya. Natutunan ko sa loob ng 5 taon. Mayroong ordinaryo, pantay, hindi nagmamadali, na may bahagyang langit-ngit sa kanang suwelas. Mayroong maganda, kapag masaya siya, may deal na natapos, maganda ang mood niya. Ang mga yapak ay magaan, halos parang tumatalon. At mayroon ding iba, medyo mas mabigat kaysa karaniwan. Medyo mas mabagal, na may paghinto sa harap ng pinto. Iyong paghinto sa harap ng pinto ang pinakakinatatakutan ko. Ngayon, may paghinto, hininaan ko ang apoy sa ilalim ng kaldero at pinunasan ang aking mga kamay sa tuwalya. Itinago ko ang kutsilyo sa drawer. Isang patakaran na ako mismo ang gumawa. Matagal na, hindi halata, para sa anumang mangyari, susi sa seradura. Pumasok si David, walang sinabi. Hinubad ang jacket. Inihagis sa sabitan. Lumagpas sa kawit. Nahulog ang jacket. Hindi niya pinulot. Nagtuloy sa sala. Binuksan ang ilaw. Narinig kong umupo siya sa silya. Hindi binuksan ang TV. Luto na ba ang tinola? Tanong niya mula sa sala. Pantay ang boses. Wala itong ibig sabihin. Malapit na, sagot ko. Mga 10 minuto pa. Katahimikan. Naghahanda ako ng mesa. Hindi nagmamadali, pero hindi rin bumabagal. Nahanap ko ang tamang bilis. Huwag mataranta, huwag bumagal. Inilagay ko ang mga plato, kanin, nagsandok para sa kanya, at tinawag siya. Dumating siya, umupo, kumuha ng kutsara, tinikman. Hindi ako umimik. Normal naman ang lasa ng tinola. Tinikman ko kanina. Sabi ko, maalat? Ulit niya. Nakatingin sa plato. Tinikman mo ba to? Habang niluluto mo, tinikman ko. Sabi ko ng mahinahon. Sa tingin ko, tama lang, iyon ang pagkakamali. Hindi ang sinabi, kundi ang tono. Masyadong pantay. Naririnig niya kapag pinipigilan ko ang boses ko. At iyon ay lalo siyang nagagalit. Ayaw niyang pigilan ko ang aking boses. Gusto niyang matakot ako agad. Sa unang salita pa lang, doon siya kumakalma. Pero ngayon, hindi siya mukhang kakalma. Sa tingin ko, tama lang, panggagaya niya. Naririnig mo ba ang sarili mo? Sinasabi ko sa iyong may mali. Pero nakikipagtalo ka. Hindi ako nakikipagtalo. Nakikipagtalo ka, gaya ng dati. Umuuwi akong pagod, tapos sisimulan mo na naman. Nakatitig ako sa aking plato. Hindi kumakain. Nakatitig lang. Hindi ko na idedetalye ang sumunod. Hindi. Dahil hindi ko naaalala. Naaalala ko lahat. Bawat detalye. Kung paano nahulog ang plato. Ang tunog ng tumaob na silya. Dahil lang may mga bagay na hindi kailangang idetalye. Sapat nang malaman na nangyari ito. Na nangyari ulit. Sa isa na namang pagkakataon. Kinaumagahan. Gumising siya ng 7:30. Naligo, nagsuot ng kulay abong suit. May manipis na guhit, mahal. Papunta sa trabaho. Pumasok sa kusina. Nakita ako sa mesa. Ready na ba ang kape? Tanong niya. Na para bang walang nangyari kahapon. Ready na. Nagsalin siya. Ininom ng nakatayo, tumingin sa relo. Baka sa restaurant tayo kumain mamaya.
Matagal na tayong hindi lumalabas. Hindi ako sumagot. Inilagay niya ang tasa sa lababo. Isinuot ang coat. Kinuha ang mga susi. Tatawag ako, sabi niya at umalis. Sumara ang pinto. Nakaupo ako at pinakinggan ang papalayo niyang mga yapak iyong magaan, pang-umaga, pang-negosyo. Isang taong papasok sa trabaho. Isang taong nagpaplano ng hapunan sa restaurant. Isang taong bagong ahit at maayos ang pananamit. Kinuha ko ang telepono. 5 missed calls. Si Victoria. Mula pa kagabi. Palagi siyang tumatawag sa mga hindi inaasahang oras. Minsan 3:00 ng madaling araw. Minsan 6:00 ng umaga. Sa lugar kung saan siya karaniwang tumatawag, iba ang takbo ng oras. Nag-text ako, okay lang lahat, tatawag ako mamaya. Ibinaba ko ang telepono. Tatawag ako mamaya. Ang ibig sabihin yon ay hindi kailanman. Ang ibig sabihin yon, hindi ako makapagsalita dahil iiyak ako. At kung iiyak ako, kailangan kong magpaliwanag. At ayokong magpaliwanag. Dahil may sasabihin siya na magpapaguho ng lahat. At para sa akin noon, parang wala namang natitirang maguguho pa. Lumabas ako sa balkonahe. Ang panahon ay kulay abo. Basa. May amoy ng nabubulok na dahon. At kung anong matalim sa hangin. Siguro dahil sa nalalapit na malakas na tag-ulan. O simpleng hangin lang na may dalang amoy ng bagyo bago pa man ito dumating. Sa bakuran, ang mga lola ay nasa kanilang pwesto na sa bangko, nakasuot ng makapal na damit, may mga dalang bayong. Isang lola ang tumingala, tumingin sa akin, tapos ibinaling ang tingin. Si Aling Zenny mula sa ika-4 na palapag. Naririnig niya lahat, palaging naririnig, manipis ang mga pader. Nakatira siya sa ilalim mismo namin. Nagbabatian kami sa pasilyo. Kailanman, ni minsan, wala siyang sinabi. Pumasok ako mula sa balkonahe. Isinara ang pinto. Nagtrabaho ako hanggang tanghali remote. Mga spreadsheet, budget, mga dokumento. Ang construction company ay isang abstract na konsepto. Para sa akin, mga email, numero, minsan, mga voice call. Halos walang totoong tao. Minsan sinabi ni David na maginhawa ito, hindi na kailangang bumiyahe. Nasa bahay ka lang. Ginagawa ang trabaho mo. Sinabi niya iyon na parang nag-aalala. Naintindihan ko lang iyon pagkatapos. 2:00 ng hapon. May kumatok sa pinto. Wala akong inaasahang bisita. Umuuwi si David ng 7:00. Dumarating ang delivery tuwing Miyerkules. Lumapit ako sa pinto. Nagtanong, "Sino yan? Buksan mo!" Sabi ng isang boses sa kabilang panig. Binuksan ko. Nakatayo si Victoria sa pasilyo. May military rucksack sa balikat. Nakasibilyan maong. Madilim na jacket. Combat boots. Maikling buhok. Balat na sunog sa araw ng isang taong hindi nagbakasyon sa resort. Pantay. Malalim. Lalo na sa pisngi at noo. At pagod. Tunay, malalim na pagod. Iyong hindi nawawala sa isang gabing tulog lang. Iyong naninirahan sa linya ng mga balikat. At sa paraan ng pagtayo, sa unang segundo, nagkatinginan lang kami. Pagkatapos, lumipat ang tingin niya sa kaliwang pisngi ko. Ube, na may halong dilaw. Wala akong nasabi. Hindi nakapag-makeup, hindi nakasuot ng scarf, hindi nakapaghanda ng paliwanag. Nakatayo lang siya at nakatingin. Kailanman sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang ganoong ekspresyon sa mukha niya. Tahimik siya ng ilang segundo, na mas matagal pa kaysa karaniwang mga segundo. Pagkatapos, pumasok siya. Inilapag ang rucksack sa tabi ng dingding. At isinara ang pinto. May kape ba? Tanong niya. Meron. Mabuti. Naglakad siya papunta sa kusina. Na para bang palagi siyang narito. Kahit hindi naman, huling beses siyang naparito, ay mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ilang oras lang. Magpakulo ka ng tubig. Nagpakulo ako ng tubig. Umupo siya sa isang bangko sa tapat ng bintana. Sumandal sa mesa. At tumingin sa bakuran. Sa mga lola.
Sa mga duyan, walang sinabi tungkol sa pasa o kung bakit hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Hindi ka man lang nagsabi, sabi ko sa wakas. Kumuha ako ng tiket kagabi. Tumingin siya. Unang leave sa loob ng 2 taon. 14 na araw, at dito ka agad dumiretso. Saan pa ba? Kumulo ang tubig. Nagsalin ako sa 2 tasa, inilagay sa harap niya, at umupo sa tapat niya. Tahimik kami. Pero iyon ang normal naming katahimikan. Ang katahimikan ng magkakambal. Yung nangyayari lang sa pagitan ng mga taong galing sa iisang ugat. Hindi kailangang punan, pero pagkatapos, nagsalita siya. Matagal na ba? Isang tanong lang. Nakatingin siya sa tasa. Hindi sa akin. Gusto kong sabihin anong matagal na. Gusto kong tumayo at umalis sa kusina. Iyon ang plano. Isang maganda at subok na plano. Sa halip, sinabi ko. Mga 3 taon. Tumango si Victoria ng dahan-dahan. Itinaas ang tasa. Uminom. At ibinaba ulit. Ikuwento mo. Ikinuwento ko. Hindi lahat. At hindi agad. Sa simula. Wala talaga. Nakaupo lang. At nakatingin sa mesa. Sinasabing, wala to. Nabunggo lang ako sa pinto. Alam mo namang clumsy ako minsan. Nakikinig si Victoria. Hindi sumasabat. Hindi tumututol. Naghihintay lang. Marunong siyang maghintay. Alam ko iyon palagi. Matiyaga siyang naghihintay. Halos walang katapusan. Hanggang sa maintindihan ng kausap niya. Nawala na siyang tatakbuhan. Pagkatapos, nagsimula akong magsalita tungkol kay David sa pangkalahatan. Kung paano siya magtrabaho. Kung ano ang mga proyekto niya. Kung sino ang mga kliyente niya. Neutral. Nakikinig si Victoria. Tapos, bigla kong narinig ang sarili ko. Minsan pagod siya at sumasabog. Pero alam mo na, trabaho, stress. Palagi naman siyang nagsisisi pagkatapos. Hindi sumagot si Victoria. Nakatingin lang sa pisngi ko, tapos sa mga kamay ko. Itinago ko ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. May mga marka roon na hindi nakikita sa ilalim ng damit. Lina, mahina niyang sabi. At sa boses niya, walang awa, walang paninisi. Ang pangalan ko lang. At dahil doon, umiyak ako. Hindi tulad ng pag-iyak sa publiko. Pangit, walang pagpipigil. Tumulo lang ang mga luha. At hindi ko pinigilan. Nakaupo lang. At tahimik na umiiyak. At si Victoria, hindi niya ako niyakap. O sinabing okay lang ang lahat. Dahil alam naming pareho. Na hindi iyon totoo. Nakaupo lang siya sa tabi ko. Iyon ang mas tama. Pagkatapos, ikinuwento ko. Hindi lahat agad. Pira-piraso. Palundag-lundag. Mula sa nakaraang taon. Sa simula pa lang. Hanggang noong isang araw. Hindi nagtatanong si Victoria. Hindi nililinaw ang pagkakasunod-sunod. Nakikinig siya sa esensya. Ano ang ginawa niya? Paano? Sa anong mga sitwasyon? Ano ang nangyari? Bago at pagkatapos. Isang beses, tumayo siya at lumabas sa balkonahe. Tumayo roon ng mga 5 minuto. Nakikita ko siya sa salamin. Nakatalikod sa akin. Mga kamay sa bulsa. Nakatingin sa bakuran. Pagkatapos ay bumalik. Nagsalin ulit ng tsaa. Malamig na. Walang sinabi kung bakit siya umalis. Alam ko. Para kontrolin ang galit na namumuo sa loob niya. May ganitong kakayahan si Victoria. Umalis. Magpigil. Bumalik na kalmado. Ganoon ang mga commander. Hindi pwedeng hindi. Pero kilala ko siya. Mula pa noong ipinanganak kami. At nakita kong pinipilit niya lang maging kalmado. Umupo kami hanggang gabi. Tumawag si David ng 8:00. Hindi ko sinagot. Nag-text ako. Masakit ang ulo. Wag muna ngayon. Sumagot siya ng okay. Hindi nagtanong. Hindi sinabing pagaling ka. Kinuha ni Victoria ang telepono ko. Binasa ang text. Nang hindi nagpapaalam. Kinuha lang niya. At binasa. At hindi ko siya pinigilan. Dahil bigla.
Wala na akong pakialam. Hayaan siyang magbasa. Hayaan siyang makita. Matagal siyang nag-scroll. Walang ekspresyon. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Saan niya itinatago ang pera? Tanong niya. Siya ang may hawak ng lahat. May card ako. Nilalagyan niya ng kung magkano sa tingin niya ang kailangan ko. Tumango siya. Kaninong apartment to? Nakasulat sa kanya. Hindi na namin inayos. Sabi niya, mas madali para sa buwis. Sa mga papeles. Gets ko na. Kinamot niya ang noo. Sasakyan, kanya. Anong sayo? Nag-isip ako. Laptop. Mga damit. Mga libro. Walang sinabi si Victoria. Pero may nagbago sa mukha niya. Halos hindi mahahalata. Hindi galit, kundi isang desisyon na nagawa na. Hindi pa lang nasasabi ng malakas. Gabi na. Nang sa wakas ay bumigay na ako sa pagod. At nauubusan na ng sasabihin. Tumayo si Victoria. At nilibot ang apartment dahan-dahan. Maingat. Tulad ng paglakad ng mga taong marunong magbasa ng espasyo. Huminto siya sa aparador sa pasilyo. Tiningnan ang sirang hawakan. Nakabitin na lang ito sa isang tornilyo. Matagal na? Tanong niya. Mga 6 na buwan na siguro. Hindi siya umimik. Nagpatuloy. Nakita niya ang mamahaling relo sa mesa sa kwarto. Swiss made. Iniiwan iyon ni David doon kapag matutulog. Sa tabi, ang teleponong naka-charge. Ang kanyang panig ng kama, ang kanyang unan, ang kanyang baso ng tubig sa gabi. Ang panig ko, sa gilid, maliit, na para bang bisita lang ako. Hindi may-ari. Tiningnan ito ni Victoria. At nakita ko kung paano niya ito tinatandaan. Sa sala, may bar, ilang bote ng mamahaling alak, isang partikular na bote, nabuksan na, malapit sa gitna. Hindi nagkomento si Victoria. Bumalik kami sa kusina. Nagtimpla ako ulit ng tsaa. May kinuha si Victoria mula sa kanyang rucksack. Isang bagay na nakabalot sa tela, isang lumang litrato sa isang maliit na frame. Inilagay niya ito sa mesa sa pagitan namin. Nakilala ko agad ang litrato. Mga 8 taong gulang kami. Kaming dalawa ni Victoria, nakatayo sa magkabilang gilid ng aming ama. Nakauniforme siya. May mga bituin ng koronel. Seryoso. Pero nakahawak sa aming mga balikat. At may ngiti sa kanyang mga mata. Bagyo? Tag-araw? Sa likod namin ang parade ground, mga puno. Nakaputing bestida ako. Ganoon din si Victoria. Madalas kaming bihisan ni Mama. Nang magkapareho. Saan mo nakuha yan? Tanong ko. Laging kasama sa kampo. Tinitingnan ni Victoria ang litrato. Sabi niya sa atin. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Kung may magtaas ng kamay sa'yo, hindi mo kailangang tiisin yan. Pagtatapos ni Victoria. Sinabi niya, yan. Sa ating dalawa, Lina, alam ko, pero nakalimutan mo. Hindi ito paninisi. Isang katotohanan lang. Hindi ko nakalimutan, sabi ko. Tumigil lang akong maniwala. Na totoo iyon. Na may karapatan ako. Kapag matagal nang nangyayari. Nagsisimula kang isipin na ikaw ang may kasalanan. Na kung mas mabuti ka lang sana, mas kalmado, mas matalino, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nakikinig si Victoria. Tapos, masasanay ka na lang sa sakit. At iyon ang pinakamasama. Hindi kapag masakit, kundi kapag tumigil ng maging masakit, kapag naging bahagi na lang ito ng buhay. Mahabang katahimikan, malapit na ba siyang umuwi? Tanong ni Victoria. Karaniwan, 7:00. Minsan mas gabi. Ngayon, nasaan kaya? Hindi ko alam. Hindi ko tinanong. Tumango si Victoria. Kinuha ang litrato at ibinalik sa rucksack. Tumayo. Dinala ang mga tasa sa lababo. Dito muna ako ng ilang araw. Baka hindi magustuhan ni David. Lina. Humarap siya. Dito muna ako ng ilang araw. Walang tanong sa boses niya. Tumango ako. Naglatag siya ng higaan sa sofa sa sala. Gusto ko sanang ibigay ang kwarto. Pero tumanggi siya. Maikli. Walang paliwanag. Humiga. Pumikit. Ilang minuto lang. Tulog na.
Narinig ko ang pantay niyang paghinga. Gawin ng militar. Matulog kahit saan. Mabilis, malalim. Nakahiga ako sa kwarto. Nakatingin sa kisame. Sa labas, tinatangay ng hangin ang mga dahon sa semento. Sa malayo, may tunog ng tren. Buhay ang syudad sa sarili nitong gabi. Walang pakialam at malawak. Iniisip ko ang sinabi ko kay Victoria. 3 taon. 3 taon kong itinatago ang mga kutsilyo sa drawer kapag naririnig ko ang kanyang mga yapak sa hagdanan. 3 taon kong tinetext na okay lang lahat sa kapatid kong nakikipaglaban sa kabundukan at dumaan sa mga bagay na hindi ko alam ang detalye. Pero nag-aalala pa rin sa akin. 3 taon kong ipinapaliwanag ang mga pasa bilang resulta ng pagkabunggo sa aparador at pinto. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, hindi ko na kailangang ipaliwanag iyon. Pumikit ako. Kinaumagahan. Hindi pa gaanong sumisikat ang araw. Kulay abo pa ang bintana, nagising ako sa ingay mula sa sala. Ilang segundo akong nakahiga. Hindi maintindihan. May gumagalaw, ritmiko, tahimik, pero ramdam. Bumangon ako, lumabas sa pasilyo. Nag-eehersisyo si Victoria. 5:30 ng umaga, madilim pa sa sala. Naka-t-shirt siya at jogging pants. Hindi ito ordinaryong ehersisyo. Iba, planking, push-ups, tapos mga biglaan at eksaktong galaw na hindi ko alam ang tawag. O kung narinig man. Hindi niya pinansin. Pinanood ko siya ng ilang segundo. Magkakambal kami. Parehong mukha, parehong tangkad, parehong mga kamay. Pero iba ang kilos niya. Sinasakop niya ang espasyo ng buo. Walang paghingi ng paumanhin. Walang pagnanais na maging mas maliit. Nasa silid siya. Tulad ng mga taong hindi alam ang pagnanais na manliit. Bigla kong naisip, magkamukha nga ba talaga kami? Hindi sa labas. Sa labas. Oo. Pero sa iba pa, napansin ako ni Victoria. Huminto. Pantay ang hininga. Nagising ba kita? Hindi. Maaga akong nagigising. Magtitimpla ako ng kape. Muli, nakaupo kami sa kusina. Ngayon, umaga na. At iba ang liwanag. At sa labas ng bintana, nagsisimula ng gumalaw ang bakuran. May naglalakad ng aso. May nagtatapon ng basura. Mula sa kabilang gusali. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa kanya ng mas detalyado, sabi ni Victoria. Hawak niya ang tasa sa isang kamay, nakatingin sa mesa. Hindi tulad ng kahapon. Iba. Anong iba? Paano siya gumagana? Ano ang mahalaga sa kanya? Ano ang kinatatakutan niya? Tumingin ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin ng diretso. At sa tingin na iyon, may bago. Isang bagay na hindi ko nakita kahapon. Kahapon, nakikinig siya bilang kapatid. Ngayon, bilang isang taong nakapagdesisyon na at nangangalap na lang ng impormasyon. Victoria, sabi ko. Anong binabalak mo? Hindi siya agad sumagot. Una, ikwento mo muna sa akin ang lahat tungkol sa kanya. Bawat detalye, tinitingnan ko siya. Ang mukhang ito na akin, at hindi akin ng sabay. Ang tuwid niyang likod. Ang mga kamay na may kalyo. Ang tingin ng isang taong sanay. Gumawa ng desisyon. At managot para dito. Sa labas. Umuugoy ang ilaw ng poste. Tinatangay ng hangin ng tag-ulan ang mga dahon sa basang semento. Si Aling Zenny mula sa ika-4 na palapag ay nasa bangko na. Nakasuot ng makapal na damit. May dalang bayong. Nakatingin sa malayo. Kinuha ko ang tasa. Uminom. At nagsimulang magkuwento. Kinaumagahan. Bumalik si David mga bandang 10:00. Narinig ko siya sa pasilyo. Elevator, tapos mga yapak. Karaniwan, hindi nakakatakot. Magandang yapak. Nakatayo ako sa tabi ng kalan. Hawak ang sandok na kahoy. At hindi gumagalaw. Si Victoria ay nakaupo sa mesa. May hawak na tasa ng kape at may binabasa sa telepono. Hindi siya tumingin sa akin. Bahagya lang niyang inusog ang siko. Nagbigay ng espasyo sa mesa. Binuksan ni David ang pinto, pumasok, nagtuloy sa pasilyo, hinubad ang jacket,
at nakita ang hindi pamilyar na raksak sa tabi ng dingding. Sinong dumating? Tanong niya mula sa entrada. Si ate, sabi ko, isang paghinto. Pagkatapos, lumitaw siya sa pintuan ng kusina. Itinaas ni Victoria ang kanyang ulo. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Para sa kanya, marahil ay kakaiba makita ang mukha ng asawa mong nakaupo sa mesa, habang ang asawa mo ay nakatayo sa tabi ng kalan. Magkamukhang magkamukha kami ni Victoria. Parehong panga, parehong hugis ng mata, parehong ilong. Pero, may kung ano sa paraan ng pag-upo ni Victoria tuwid. Hindi nagtatago, may matatag na tingin na iba. Naramdaman iyon ni David. Nakita ko. Hindi niya naintindihan kung ano. Pero naramdaman niya, Victoria. Sabi niya. Kailan ka pa dumating? Kahapon. Sagot niya. Kalmado ang boses. Neutral. Magtatagal ka? Naka-leave. Tumango siya. Tumingin sa akin. Nakatingin ako sa kaldero. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa sala at binuksan ang TV. Ibinaba ni Victoria ang tasa at tumingin sa akin. Walang sinabi, pero napansin ko. Nakita niya ang mga kamay ko, kung paano ko hinihigpitan ang hawak sa sandok. Nakita niya lahat. Ang tanghalian ay halos tahimik. Kumakain si David, nakatingin sa telepono. Minsan ay may sinasabing, walang kuwentang bagay traffic. Isang kliyenteng nagpapatagal sa pagpirma. Maikli ang mga sagot ni Victoria. Halos hindi ako nagsasalita. Sanay na si David na hindi ako nagsasalita. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik siya sa construction site. Sumara ang pinto. Parang doon lang ako nakahinga. Hindi niya napansin. Sabi ko, sa ngayon, sagot ni Victoria. Tumayo siya. Dinala ang mga plato sa lababo. Binuksan ang gripo. Naghugas ng plato ng tahimik. Mabilis. Maingat. Tulad ng lahat ng ginagawa niya. Pagkatapos, pinunasan ang mga kamay. Humarap. Ipagpatuloy mo ang pagkukuwento. At nagpatuloy ako. Maghapon kaming nag-usap. Nagtatanong si Victoria ng mga tiyak at malinaw na tanong. Walang emosyon. Anong ginagawa niya sa umaga? Anong oras umaalis? Kapag umiinom, sa simula ba ng gabi o sa gitna, tumatawag ba muna? May mga kaibigan ba siyang pumupunta sa bahay? Nagpupunta ba siya sa gym? Alam na niyang dati siyang boksingero. Pero tinanong niya kung nagte-training pa rin. Sabi ko, hindi. Huminto na mga 2 taon na. Bakit huminto? Tanong niya. Nag-isip ako. Hindi ko alam. Basta hindi na siya pumunta. Sabi niya, wala nang oras. Ipinagmamalaki ba niyang nagboxing siya? Binabanggit ba niya? Minsan, lalo na kapag gusto niyang magpa-impress o kapag galit. Paano niya binabanggit? Naalala ko. Itinataas niya ang mga kamay. Parang nagpapakita. Nagboxing ako. Alam mo ba yon? Alam mo ba kung anong kaya kong gawin? Hindi palagi. Pero, tumango si Victoria. May isinulat sa isang maliit na notebook. Pang-militar, matigas ang pabalat. Napansin kong may sinusulat na siya mula pa noong simula ng usapan namin. Akala ko, gawi lang. Pero ngayon, nakita kong marami nang nakasulat. Ano ang pinakamahalaga sa kanya? Sa anong paraan? Reputasyon, pera, respeto. Ano ang una? Nag-isip ako. Magandang tanong. Hindi ko pa iyon nabuo para sa sarili ko. Pero ang sagot, nakakagulat, ay mabilis kong nahanap. Reputasyon, sabi ko. Napakahalaga sa kanya kung ano ang iniisip ng mga tao sa trabaho, sa kumpanya. Kaya niyang mawalan ng pera, makakahanap pa siya. Pero kung may malaman ang mga tao na hindi maganda, mas malala iyon para sa kanya. Tumingin si Victoria. Tiningnan ako, na para bang may sinabi akong napakahalaga, na hindi ko mismo namamalayan. Mabuti, mahina niyang sabi, at may isinulat ulit. Kinabukasan ng umaga, ginising niya ako ng 6:00. Magbihis ka. Lalabas tayo. Saan? Sa bakuran. Hindi na ako nakipagtalo. Lumabas kami sa kulay abong umaga ng Oktubre. Halos walang tao sa bakuran.
Isang matanda lang ang naglalakad ng aso sa malayong sulok. May amoy ng basang lupa at unang lamig. Siguro, lumamig ng bahagya kagabi. Huminto si Victoria sa gitna ng palaruan, sa pagitan ng mga duyan at isang lumang monkey bar. Tumayo ka ng ganito, sabi niya, bahagyang buksan ng mga binti. Huwag kang manigas, tumayo ka lang ng matatag, tumayo ako. Ngayon, tingnan mo, ilalagay ko ang kamay ko sa balikat mo. Hindi bigla, ilalagay ko lang. Anong ginagawa mo? Wala. Nakatayo. Hindi. Tingnan mo. Ipinakita niya. Kapag may naglagay ng kamay sa balikat, hindi naman kailangang may banta. Basta ilagay lang. May reflex. Ang tao, maninigas o aatras, parehong nagpapakita ng takot. Palagi kang umaatras. Lina, kitang-kita. Alam ko, hindi ito paninisi. Ito ang kailangang baguhin. Nag-ensayo kami ng halos 1 oras. Hindi niya ako tinuruang lumaban. Tinuruan niya akong tumayo. Paano ilagay ang mga balikat? Saan titingin? Paano huminga kapag may sumisigaw? Huwag mong pigilan ang hininga mo. Kitang-kita agad yan. Nagpapakita agad. Yan natakot ka. Kapag pinipigilan mo ang hininga mo, paliwanag niya. Nagbibigay ka ng senyales. Nababasa niya ang senyales na yon. Alam niyang tinamaan ka. Huwag mong pigilan. Huminga ka ng pantay. Kahit takot ka. Lalo na kapag takot. Madaling sabihin. Mahirap. Pero kasanayan lang yan. Tulad ng iba, natututunan. Pagbalik namin sa bahay, sumasakit ang mga kalamnan ko sa likod. Hindi ko naintindihan kung bakit. Hanggang sa ipaliwanag ni Victoria. Palagi akong bahagyang nakayuko. Sa loob ng maraming taon, naalala ng katawan ko ang posisyon na yon. Mas maliit. Hindi ka pansini-pansin. Huwag kumuha ng atensyon. Naaalala ng katawan ang lahat, sabi niya. At naaalala rin nito ang takot. Pero pwedeng turuan ulit ang katawan. Tinitingnan ko siya. Nakatayo kami sa pasilyo. Parehong naka-jacket. Naghuhubad siya ng sapatos. Tulad ko. Kaliwang paa muna. At bigla kong naisip. Lumaki kaming magkasama. Pareho ang pinag-aralan. Parehong libro ang binasa. Parehong sakit ang dinanas. Pero noong mga 80 na kami, naghiwalay kami ng landas. At ngayon, marunong siyang tumayo sa ilalim ng tingin ng iba. At ako, hindi. Victoria, sabi ko, ipaliwanag mo na sa akin. Ano ba talaga ang binabalak mo? Tumuwid siya, tumingin sa akin. Ayaw mo talagang malaman, sabi niya. Kung sasabihin ko, kailangan mo nang magdesisyon. Habang hindi mo pa alam, pwede ka pang hindi magdesisyon ng konti. Totoo iyon. Tumahimik ako. Kaya una, gusto kong may gawin ka. Pagpapatuloy niya. Tawagan mo ang abogado. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon, hahanap ako ng numero. May magaling na espesyalista sa family law. Tumawag ka lang. Alamin mo kung paano ito gumagana. Walang obligasyon. Alamin mo lang. At anong maitutulong niyan? Impormasyon. At ang impormasyon, iyon ang lahat. Tumango ako. Ang pangalan ng abogado ay Attorney Lorna Reyes. Nahanap siya ni Victoria sa pamamagitan ng mga kakilala. Isang matigas na propesyonal. Mabilis kumilos. Walang drama. At tinawagan ko siya, ng araw ding iyon. Nag-usap kami ng 20 minuto. Kalmado at propesyonal magsalita si Attorney Reyes. Ano ang kailangan para sa hatian ng ari-arian kung ang bahay ay nakapangalan sa isang asawa lang? Paano itinatala ang mga kaso ng karahasan? Ano ang mapapatunayan at ano ang hindi? Gaano katagal ang proseso? Isinulat ko lahat. Ibinaba ang telepono. Tiningnan ang mga sinulat ko. Oh? Tanong ni Victoria. Ang apartment. Sabi ko. Sabi niya. Kung binili sa loob ng kasal, hindi mahalaga kung kanino nakapangalan. Conjugal property yun. May karapatan ako sa kalahati. Tama siya. Pero kailangan ng ebidensya ng karahasan. Para mapunta ito sa tamang kaso.
Kung hindi, puwede niyang kuwestiyunin ang hatian, patagalin, kumuha ng magagaling na abogado. Magkakaroon ng ebidensya, sabi ni Victoria. Pinapangako ko sa'yo, gabi ng araw na iyon, nasa trabaho pa si David. Sabi ni Victoria, halika rito. Nakaupo siya sa harap ng vanity table ko sa kwarto. Nakalatag sa harap niya ang mga makeup ko. Karamihan doon ay hindi ko na ginagamit, matagal na, pero nandoon pa rin. Lumapit ako. Umupo ka. Umupo ako. Ipakita mo sa akin kung paano ka mag-makeup. Tiningnan ko siya. Para saan? Lina. Ipinakita ko. Tumingin siya ng mabuti. Hindi tulad ng pagtingin dahil sa kuryosidad kundi parang nag-aaral. Pagkatapos, pinapunta niya ako sa labas at pinakuha ng damit, yung karaniwan kong sinusuot sa bahay. Nagdala ako ng ilang piraso, pinili niya, at pinili ang isa. Ngayon, pumunta ka sa kusina. Tatawagin kita. Pumunta ako. Nagtimpla ng tsaa, tumingin sa bintana. Lumipas ang mga 20 minuto. Puwede na, sabi ni Victoria. Bumalik ako sa kwarto. Huminto ako sa pintuan. Kakaibang pakiramdam. Makita ang sarili mo. Mula sa labas. Nakaupo si Victoria sa harap ng salamin. Suot ang damit ko. May makeup ko. Foundation. Maingat. Tulad ng ginagawa ko. Mas maikli ang buhok niya. Pero inayos niya ito na parang sa akin. Tumingin siya sa salamin. Hindi sa akin. Kulang, sabi niya. Iba ang mga mata. Anong mali sa kanila? Tumingin ka sa ibaba kapag hindi ka sigurado sa sarili mo. Madalas mong ginagawa yon. Dito, itinuro niya ang sulok ng mata. At bahagya mong kinukunot ang noo. Kapag may hinihintay kang masama, hindi mo namamalayan. Napapansin mo lahat yan. Trabaho ko to. Humarap siya sa akin. Napapansin ko ang mga tao. Kung paano sila tumayo, tumingin, kung saan nila itinatago ang tensyon. Lumapit ako, tumabi sa kanya. Tumingin kami sa salamin, dalawang magkamukhang babae. 32 taong gulang. Iisang mukha. At magkaiba pa rin. Mahina akong sabi. Dahil hindi ka natatakot. Tumingin siya sa refleksyon ko. Matagal. Natatakot ako. Sabi niya sa wakas. Sa ibang bagay lang. Hindi ko na tinanong kung ano. Hindi rin naman niya sasabihin. Kinabukasan, maagang umalis si David para sa isang proyekto. Tumawag ng 7:00. Nagsabing gabi na siya uuwi. May mahalaga siyang meeting sa isang kontraktor. Tapos hapunan kasama ang mga business partner. Hindi bababa sa 11:00. Nakaupo si Victoria sa kusina. May hawak na notebook at ilang oras nang nakikinig sa kuwento ko tungkol kay David. Hindi na siya nagtatanong ng mga pangkalahatang bagay. Ngayon, tiyak na, kapag umuuwi siya pagkatapos ng ganoong hapunan, anong kalagayan niya? Depende. Madalas ba siyang umiinom doon? Umiinom. Hindi naman palaging lasing. Pero nangyayari. Mas agresibo ba siya? Pagkatapos uminom, nag-isip ako. Hindi agad. Sa simula, kabaligtaran, relaxed, masaya. Pero pagkatapos, oo. Kung may hindi nangyayari ayon sa gusto niya. Anong, hindi ayon sa gusto niya? Kung hindi ako sumasagot ng tama. Kung iba ang sagot ko. Kung sa tingin niya ay hindi ako masaya na makita siya. Isinulat ni Victoria. Huminto na ba siya minsan ng kusa? Anong ibig mong sabihin? Nagtaas ng kamay. Umamba. Tapos huminto. Naalala ko. Isang beses. Matagal na. Sa simula pa lang. Umamba siya. Tapos ibinaba ang kamay. At pumasok sa ibang kwarto. Akala ko noon. Nagpigil siya. Pagkatapos, naintindihan kong ayaw niya lang mag-iwan ng marka. Bago ang isang mahalagang meeting. Isang beses. Sabi ko. Pero dahil lang, naiintindihan ko. Putol ni Victoria. Ibig sabihin, kaya niyang kontrolin kapag kailangan. Isinulat din niya iyon. Victoria, sabi ko. Tama na. Yang pagsusulat. Sabihin mo na sa akin. Anong gagawin mo? Isinara niya ang notebook. Ibinaba ang ballpen. Tumingin sa akin. Magpapalit tayo ng lugar.
sabi niya. Isang gabi lang. Ako ang magiging ikaw. Tahimik ako ng ilang segundo. 5 taon na niya akong kilala, sabi ko sa wakas. Hindi niya tayo mapagkakamali. Sa malayo at sa unang ilang minuto, hindi niya malalaman. Pagkatapos, oo, malalaman niya. Hindi ko kailangan ng matagal. Kailangan ko lang ng sapat. Sapat para saan? Hindi siya agad sumagot. Tumayo, lumapit sa bintana. Kulay abo at tahimik ang tag-ulan sa labas. May nagwawalis ng mga dahon sa bakuran. Nakita mo na ba kung anong nangyayari sa isang tao kapag bigla siyang nawalan ng alas? Sabi niya. Hindi humaharap kapag dumating siya na may nakasanayang script. Tapos biglang nagbago na pala ang mga patakaran. Na hindi na gumagana ang mga paraan niya. Nawala na siya sa lugar na inaakala niya. Mapanganib siya, sabi ko. Nagboxing siya. Alam ko. Malaki siya. Malakas. Humarap si Victoria. Nagboxing siya sa gym, sabi niya. Na-assign ako sa combat zone, laban sa mga rebelde sa Mindanao. Magkaibang bagay yun, Lina. Isang paghinto. Hindi mo ako mapipigilan, dagdag niya. Kaya wag mo nang sayangin ang oras mo. Tulungan mo na lang ako. Matagal ko siyang tiningnan, ang mukhang iyon. Pareho nang sa akin, at napakaiba. Paano kita matutulungan? Ipakita mo sa akin kung paano ka maglakad. Kakaiba iyon. Maglakad sa sarili kong apartment habang pinag-aaralan ka ng kakambal mo na parang isang papel sa dula. Pero iyon mismo ang ginagawa ni Victoria. Tinitingnan kung paano ako gumalaw. Saan ko inilalagay ang mga paa ko. Paano ko hinahawakan ang mga kamay ko. Pagkatapos, pinapaulit niya. At ginagaya niya. Medyo mas maikli ang hakbang mo kapag pumapasok ka sa kwartong nandoon siya, sabi niya. Nagpepreno ka sa may pintuan. Napapansin mo ba? Hindi ko napapansin. Threat assessment ang tawag dyan. Paliwanag niya. Automatikong ginagawa ng katawan. Ganoon din ang gagawin ko. Pero may kaunting pagkakaiba. Hindi niya mararamdaman ang pagkakaiba. Ininsayo niya ang boses ko. Umupo sa tapat ko. Sinasabi ang mga linya ko, ang tono ko, ang bilis ko. Itinatama ko siya. Hindi ako ganyan magsalita. Masyadong mabilis. Kapag kinakabahan ako, mas humihina ang boses ko. Hindi lumalakas. Inuulit niya. Natatandaan agad. Sa isang punto, bigla akong napaiyak. Huminto siya. Anong nangyari? Sobrang eksakto. Ang boses, ang kilos. Tinitingnan kita at nakikita ko ang sarili ko. At bigla kong naintindihan kung gaano ito nakabaon, na hindi lang ako kumikilos ng ganito, nagsasalita ng ganito. Hindi na ako ang gumagawa nito. Siya ang gumawa sa akin, na maging ganito. Hindi ko piniling humakbang ng mas maikli. Hindi ko piniling magsalita ng mas mahina kapag takot. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Tahimik si Victoria. Pagkatapos ay tumayo, lumapit sa akin. Inilagay ang kamay sa balikat ko. Hindi niyakap. Inilagay lang. Kaya ako nandito. Sabi niya. 3:00 ng hapon. Tumawag si David. Nasa banyo ako. Si Victoria. Nasa kusina. Hawak ang telepono. Naunahan niya ako. Tumakbo ako mula sa banyo. Huminto sa pintuan ng kusina. Tiningnan ako ni Victoria at bahagyang itinaas ang baba. Manahimik ka. Hello? Sabi niya sa telepono. Oo. Okay. Isang paghinto. Hindi ako lumabas. Nasa bahay lang. Isang paghinto. Sige. Tumawag ka na lang kapag paalis ka na. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin sa akin. Tinanong niya kung nasa bahay ka. Sabi niya, uuwi siya mga hating gabi. Matatagalan daw ang hapunan nila. Ilang segundo akong hindi huminga. Kinaya mo? Sabi ko, maikling usapan lang yon. Mas mahirap sa mahaba. Pero kinaya. Tumango si Victoria. Inilagay ang telepono sa mesa. Mayroon akong 4 na araw. Sabi niya. Bago siya maghinala. Sapat na ang isang gabi.
Isang tamang gabi. Kailangan ko, sa gabing iyon, nasa kaibigan ka. Wala akong mga kaibigan. Siya. Mayroon. Tumigil ka lang makipag-ugnayan sa kanila. Tawagan mo si Katrina. Tumingin ako sa kanya. Naaalala mo si Katrina? Ikinuwento mo siya 3 taon na ang nakalipas. Sabi mo, best friend mo siya at nag-away kayo dahil sa kanya. Tumayo si Victoria. Nagpakulo ng tubig. Tawagan mo. Magpaliwanag ka. Hindi lahat. Sabihin mo lang kailangan mo ng tulong. Ang mga taong dati mong malapit, karaniwan namang tumutugon. Tinitingnan ko siya. Ang tuwid niyang likod, ang maikling buhok, ang mga kamay na may kalyo, na ngayon ay maingat na kumukuha ng mga tasa mula sa aparador. Isang general sa kusina, ng isang kondo, sa isang residential area sa Quezon City. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Ipinaliwanag ko na sayo. Hindi. Seryoso. Isang gabi kasama siya. Hindi ka ba natatakot? Inilagay ni Victoria ang mga tasa sa mesa. Tumingin sa akin ng matagal, maingat, tulad ng pagtingin ng mga taong tinitimbang. Kung ano ang eksaktong sasabihin. Namumuno ako sa isang Special Forces Brigade, sabi niya sa wakas. Gumagawa ako ng mga desisyon na nakasalalay sa buhay ng mga tao. Natatakot akong magkamali na ikamamatay ng iba. Isang paghinto. Ang asawa mo, hindi siya ang kinatatakutan ko. Nagsalin siya ng mainit na tubig sa mga tasa. Pero hindi ibig sabihin yan na magiging pabaya ako, dagdag niya. Hindi ako kailanman pabaya. Sa sumunod na 2 araw, nag-ensayo kami. Tinuturuan ni Victoria ang sarili niya. Pinag-aaralan niya ako na parang isang papel sa dula. Isang karakter na kailangang gampanan ng eksakto. Itinatama niya ang sarili niya. Nagtatanong para sa mga detalye. Tinitingnan mo ba siya kapag kumakain siya o hindi? Inaalis mo ba agad ang mga plato o naghihintay ka? Hinahalikan ka ba niya pag uwi niya? Palagi? Minsan? Hindi. Kailanman? Hindi kailanman. Matagal na. Isinulat iyon ni Victoria. Isang gabi, nasa bahay si David nanonood ng TV sa sala. Kami ni Victoria, tahimik na nakaupo sa kusina. Ginagaya niya ako. Kilos-kilos. Tono-tono. Tinitingnan ko siya at itinatama ng pabulong sa isang punto. May ginawa siyang maliit, hindi mahalaga. Isang kilos ng kamay. At bigla kong naintindihan. Ako iyon. Eksaktong ako. Hindi kamukha ko. Ako mismo. Kinilabutan ako. Paano mo nagagawa yan? Bulong ko. Practice. Sagot niya rin ng pabulong. Sa trabaho namin, minsan kailangang maging ibang tao. Hindi madalas, pero nangyayari. Intelligence gathering ang tawag doon. Iba-iba ang tawag depende sa sitwasyon. Tinitingnan ko siya. Victoria, gusto kong sagutin mo ng tapat ang isang tanong. Magtanong ka, plano mo ba siyang saktan? Isang paghinto. Kung siya ang unang mananakit, at kung saktan ka niya, tumingin siya sa akin. Sa tingin niya, may halos malambot. Sa abot ng kaya ni Victoria, maging malambot. Pagsisisihan niya, yon, sabi niya. Pero hindi iyon ang layunin. Iba ang layunin. Ano? Yung sinabi mo kanina, natatakot siya sa anumang magbabanta sa reputasyon niya. Iyon ang layunin. Ang takot, hindi ang sakit. Ang takot na mawala ang lahat ng itinuturing niyang sa kanya. Tumahimik ako. Nagtatrabaho na ang abogado. Pagpapatuloy ni Victoria. Pinag-aaralan ni Attorney Reyes ang sitwasyon niyo. Alam niya kung ano ang kailangang itala. Nakuha na ang mga litrato mo. Ipinadala ko sa kanya kagabi mula sa telepono mo. Mga marka, petsa, iyan ang ebidensya. Kailan mo pa nagawa yan? Habang tulog ka. Tinitingnan ko siya. Ginawa mo lahat yan. Habang tulog ako? Matagal ka nang hindi nakakatulog ng maayos. Hindi ko kailangan ng tulong para magpadala ng ilang files. Hindi ko alam ang sasabihin. Nakaupo ako sa kusina ng sarili kong apartment kung saan 5 taon akong nabuhay sa takot. At ang kapatid ko, sa loob ng 2 araw, ginawa ang hindi ko magawa sa loob ng maraming taon. Hindi dahil mas matapang siya, dahil lang wala siya ng mga taon na iyon.
Wala siyang nakasanayang sakit. May kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi ko. Nakikinig ako. Nahihiya ako. Sobrang hiya. Hindi sa nangyari. O hindi lang doon. Nahihiya akong nalaman mo na nakaupo ka rito at ginagawa ito. Imbes na magpahinga sa unang leave mo sa loob ng 2 taon na nangyayari ito. Tinitingnan ako ni Victoria ng ilang segundo. Lina, sabi niya. Ang bakasyon, ginagawa mo ang mahalaga. Isang paghinto. Mahalaga ka. Sa kabilang dingding. Sa sala. Nagpalit ng channel si David. May umingay. Isang malakas na commercial. Bahagya akong nagulat. Nakita ni Victoria. Sa isang araw, mahina niyang sabi, tawagan mo si Katrina ngayon. Tumawag ako. Sinagot ni Katrina sa ikalawang ring. Narinig ang boses ko. At ang una niyang sinabi, hindi anong nangyari. Hindi buhay ka pa ba? Punta ka rito. 2 salita. Hindi ako naiyak. Halos. Sa makalawa, sabi ko. Sa gabi. Siyempre, sabi ni Katrina. Hihintayin kita. Ibinaba ko ang telepono. Nakaupo at nakatingin sa bintana. Sa madilim na bakuran. Kinuha ni Victoria ang kanyang notebook. Binuksan sa huling pahina. Binasa ulit. May idinagdag. Ayan. Sabi niya. Handa na ako. Sigurado ka? Tumingin siya sa akin. Hindi ako pumupunta sa lugar na hindi ako handa. Mabilis na dumating ang makalawa. Palaging ganoon. Kapag may hinihintay kang may kaba, umiikli ang oras at lumilipad. Kinaumagahan ng araw na iyon, halos hindi kami nag-usap. Nag-almusal, nag-ehersisyo si Victoria. Hindi na ako nagigising sa kanya. Nasanay na. Umalis si David ng 8:00. Malaking araw daw sa site. Sabi niya, uuwi siya ng mga 8:00 ng gabi. 4:00 ng hapon. Nag-empake ako ng maliit na bag. Walang espesyal. Parang pupunta lang sa isang kaibigan. Nakatayo si Victoria sa kwarto, sa harap ng salamin, at ginagawa ang nakita ko na, nagiging ako. Damit ko, ayos ng buhok hanggat maaari. Makeup na maingat. Tulad ng ginagawa ko. Tumingin siya sa salamin, at may kaunting inaayos, sinusubukan. Isang paglingon. Isang tingin. Huwag kang tumingin ng diretso sa salamin, sabi ko. Hindi ako ganyan tumingin. Medyo sa gilid. Ganito, inayos niya. Mas maganda, sabi ko. Pero iba ang mga mata. Masyado kang diretso tumingin. Iyon lang ang hindi ko mabambabago. Sabi ni Victoria. Isang paghinto. At hindi mo naman kailangang baguhin. Bigla kong sads. Hayaan mong tumingin siya sa'yo ng diretso. Hayaan niyang maramdaman ang pagkakaiba. Bahagyang ngumiti si Victoria. Ngayon, mas maganda na, sabi niya. 4:30. Umalis ako. Sa may pintuan. Huminto kami. Tinitingnan ko ang kapatid ko. Ang sarili kong mukha. Na mayroong hindi sa akin. At iyong, hindi sa akin, ang pinakamahalaga. Mayroon siyang katapatan na dati kong taglay. At nawala. Isang kapanatagan na hindi pagkukunwari. Totoo. Hinubog ng mga taon. Victoria, sabi ko, umalis ka na. Sagot niya. Magiging tama ang lahat. Lumabas ako ng apartment, bumaba sa elevator, lumabas sa bakuran. Si Aling Zenny, mula sa ika-4 na palapag, ay nakaupo sa bangko, kasama ang isang kapitbahay. Nang dumaan ako, tumingala siya, at tiningnan ako ng matagal, na para bang may gustong sabihin. Hindi siya nagsalita. Lumabas ako ng gate. Lumingon ng isang beses sa mga bintana ng ika-5 palapag. Madilim. Hindi nagsindi ng ilaw si Victoria. Ang langit ay kulay abo. Mababa. Mabigat. May amoy ng ulan. Iyong unang malakas na buhos. Na hindi pa dumarating. Pero malapit na. Naglakad ako papunta sa sakayan. Sa likod ko, naiwan ng gusali. Ang apartment. 5 taon ng takot. At kung ano pa, isang bagay na ngayong gabi ay magbabago. Naglalakad ako at iniisip.
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pumupunta ako sa isang lugar. Nang mag-isa, walang paalam, walang paliwanag, walang takot na tutunog ang telepono, at boses niya ang maririnig ko. At kailangan kong magpaliwanag kung nasaan ako at bakit. Naglalakad lang. Kakaibang pakiramdam. Halos hindi ko nakilala, halos masarap. Sa bahay ni Katrina, amoy kape at lumang kahoy. Nakatira siya sa isang gusaling itinayo noong 70s. May matataas na kisame at mga bintanang hindi na sumasara ng maayos, kung saan sumisingit ang lamig ng gabi. Nakaupo kami sa kusina. Tinimplahan niya ako ng tsaa, at walang tinanong. Nakaupo lang sa tapat ko at naghihintay. Marunong maghintay si Katrina, naaalala ko iyon. Hindi ko maikukuwento sa'yo lahat. Sabi ko. Hindi pa sa ngayon. Okay lang. Sabi niya. Kailangan ko lang manatili rito ngayong gabi. Hanggang gabi na. Manatili ka kahit hanggang umaga. Sabi niya. May sofa ako. Tiningnan ko siya. 3 taon kaming hindi nagkita. 3 taon hindi nag-usap dahil kay David. Dahil sa kanyang sinisiraan kanila. Dahil sa pagkabulag ko noon. At ngayon. Nakaupo siya sa tapat ko. At sinasabing, manatili ka. Kahit hanggang umaga. Na para bang walang lumipas na 3 taon. Patawarin mo ako, sabi ko. Para saan? Dahil 3 taon akong hindi tumawag. Tiningnan ako ni Katrina. Tapos nagsalita. Naiintindihan ko kung bakit hindi ka tumawag. Hindi mo kasalanan yun. Matagal kaming nakaupo. Nagkuwento siya tungkol sa buhay niya. Trabaho, paglipat, isang pusa na inampun niya 1 taon na ang nakalipas. Nakikinig ako. At halos hindi naririnig. Ang isang bahagi ko ay nandoon. Sa ikalimang palapag ng aming gusali, sa apartment kung saan may nangyayari, na sinusubukan kong wag isipin ng masyadong detalyado. Nandoon si Victoria. Ayon lahat sa plano, alam niya ang ginagawa niya. Inuulit ko ito sa sarili ko, na parang isang dasal. 8:30, dumating ang text mula kay Victoria. Maikli. Nasa bahay na siya. Okay lang lahat. Hawak ko ang telepono. At tinitingnan ang mga salitang iyon, hanggang sa mawalan na sila ng kahulugan. May nangyari ba? Tanong ni Katrina. Wala. Itinago ko ang telepono. Okay lang lahat. Nagsalin pa si Katrina ng tsaa. Sa labas, buhay ang gabi ng Quezon City. Mga ilaw. Ingay mula sa EDSA. Sa malayo, ang tunog ng MRT. Isang ordinaryong syudad. Isang ordinaryong gabi. Pero hindi para sa akin. Pumikit ako at inisip si Victoria. At tumigil na isipin ang sarili ko. Narinig pa ni Victoria ang mga yapak niya sa pasilyo. Nakatayo siya sa tabi ng kalan. Nagiinit ng kung anong nasa ref. At nakikinig. Elevator. Mga yapak. Alam niya ang mga yapak na iyon. Ikinuwento ni Lina ng ilang beses na may katumpakang nagsasabi ng maraming taong pagsasanay. Ordinaryong yapak. Hindi nakakatakot. Maganda. Ibig sabihin, maganda ang mood. Naging matagumpay ang hapunan. Kasama ang mga business partner. Medyo nagbago iyon sa mga kalkulasyon. Inayos niya. Habang paakyat si David, nilibot ni Victoria ng tingin ang kusina. Ilang oras na siyang mag-isa rito. At hindi sinayang ang oras. Pinag-aralan niya ang apartment tulad ng pag-aaral sa isang lugar. Bago ang operasyon, mga daanan palabas, layout, kung saan nakalagay ang mga bagay. Naka-unlock ang sliding door sa balkonahe. Ang pinto ng kwarto ay walang susi. Mabigat ang mesa sa kusina, hindi basta-basta maitutulak. Ang bar sa sala, nakita niya roon ang isang bukas na bote ng brandy. Minarkahan iyon. Sa isa sa mga drawer sa kusina, maingat sa ilalim ng mga papeles, nakita niya ang isang resibo mula sa isang restaurant. 1 linggo na ang nakalipas. Magandang restaurant. Resibo para sa 2 tao. Sa araw na iyon, hindi lumabas si Lina. Alam niya iyon. Tumawag si David noong 7:47 p.m. Malilate ako. May kliyente. Kinuhanan ni Victoria ng litrato ang resibo. Ipinadala sa abogado.
Tapos ibinalik ang papel sa dati nitong pwesto. Eksakto kung paano niya ito nakita. Susi sa seradura. Humarap si Victoria sa kalan. Hininaan ang apoy sa ilalim ng kawali. Nakatalikod sa pinto. Eksakto. Tulad ng sinabi ni Lina. Palagi siyang nakatalikod kapag pumapasok si David. Dahil sa takot. Ayaw niyang makita agad ang mukha nito. Hindi takot si Victoria na makita ang mukha niya. Pero ngayon, siya si Lina. Hi, sabi ni David mula sa entrada. Pantay ang boses. Medyo pagod. Maganda nga ang mood. Hi, sagot niya. Mahina, medyo pabulong. Eksakto. Pumasok siya sa sala. Inihagis ang coat sa silya. Narinig niya itong umupo. Narinig ang tunog ng pagtanggal ng cufflinks. Luto na ba ang hapunan? Malapit na. Okay. Isang paghinto. Nasaan si ate mo? Umalis. Pumunta sa kaibigan niya. Okay. Binaligtad ni Victoria ang karne sa kawali. Pantay. Kalmado. Sa loob niya, ganap na katahimikan. Walang pilit. Walang pagtitiimbagang. Katahimikan lang. Marunong siyang pumasok sa ganitong estado. Walang labis. Tanging ang misyon. Tanging ang kailangang gawin. Lumitaw siya sa pintuan ng kusina. Naramdaman niya ang tingin nito. Bago pa man siya lumingon. Anong niluluto mo? Beef nilaga. Sige. Lumapit siya sa ref, kumuha ng tubig, tumayo sa malapit. Mga 1.5 metro ang layo. Umiinom at nakatingin sa kanya. Hindi tumingin si Victoria sa kanya. Abala sa kalan. Bumalik si David sa sala. Huminga ng maluwag si Victoria. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagiging focus. Unang kontak. Tapos na. Hindi niya napansin. Tama ang boses. Tama ang mga kilos. Sa ngayon, ayon lahat sa plano. Inihanda niya ang mesa. Inilagay ang mga plato, tulad ng ginagawa ni Lina. Ang sa kanya, mas malapit sa gilid, sa may bintana, kanin sa kanan, tinidor, kutsilyo, mga maliliit na detalye na hindi napapansin ng isang tao hanggat nasa ayos, at napapansin agad kapag may nagbago. Dumating si David. Umupo. Kumuha ng tinidor. Umupo si Victoria sa tapat. Sa simula, tahimik ang hapunan. Kumakain siya at nakatingin sa telepono. Kumakain si Victoria at nakatingin hindi sa kanya, hindi sa malayo sa isang punto sa pagitan nila. Sa gilid ng mata, nakikita niya lahat. Mga kamay niya. Balikat. Anggulo ng ulo. Binabasa ang estado. Magandang mood. Pagod. Busog. Pagkatapos ng hapunan. At medyo nakainom doon ayon sa amoy. Hindi lasing. Relaxed. Napirmahan na ang kontrata. Bigla niyang sabi. Hindi inaalis ang tingin sa telepono. Mabuti. Sagot niya. 3 buwan din naming pinaghirapan yun. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin sa plato. Sa wakas, tumango si Victoria. Hindi ngumiti. Ayon kay Lina, bihira na siyang ngumiti sa hapunan nitong mga nakaraang taon. Tumango lang. Medyo matabang ang sabaw, sabi niya. Hindi siya sumagot. Sabi ko, medyo matabang ang sabaw. Narinig ko. Pantay niyang sabi. 1 segundong paghinto. Maliit, halos hindi mahahalata. Inaasahan niya ang ibang reaksyon. Sanay siya sa iba. Alinman sa katahimikan at nakayukong tingin. O pagdadahilan. Sinubukan ko naman. Wala siyang ginawa sa mga iyon. Kinuha niya ulit ang telepono. Kumain pa ng kaunti. Bukas na ba aalis si Victoria? Tanong niya. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi. Sana, sabi niya. Naiilang ako kapag may ibang nakatira rito. Sasabihin ko sa kanya. Muling paghinto. Tumingin siya sa kanya. May kung ano sa boses niya. Isang maliit na bagay. Ang tono ng sagot ay medyo iba. Hindi bastos. Pantay lang. Walang lambing. Na nakasanayan niyang marinig. May problema ba? Tanong niya. Wala. Parang ang weird mo. Pagod lang. Tiningnan pa siya ni David ng 1 segundo. Tapos bumalik sa telepono. Inalis ni Victoria ang mga plato.
Mga bandang 10:15. Nagbago ang lahat. Uminom siya ng brandy. Nagsalin sa sala ng isang baso. Tapos isa pa, narinig niya mula sa kusina. Pagkatapos, dumating siya. Hindi para kumain. Basta dumating lang. Tumayo sa pintuan, nakatingin. Nakatayo si Victoria sa lababo, naghuhugas ng plato. Nakikinig ako. Hindi. Hindi ka nakikinig. Pumasok siya sa kusina. Buong gabi. Wala ka rito. Kung saan-saan ka nakatingin. Tipid sumagot. Pagod ako. Sabi ni Victoria. Nasa bahay ka lang maghapon. Anong ikinapagod mo? Pinatay ni Victoria ang tubig. Kumuha ng tuwalya. Pinunasan ang mga kamay. At humarap sa kanya. Maliit pero mahalagang bagay iyon. Ang humarap. Hindi agad humaharap si Lina. Nagpapatumpik-tumpik. Tinatapos ang ginagawa. Nagpapatagal. Humarap agad si Victoria. Kalmado. At tiningnan siya. Mataas siya. 6'2". Malapad ang balikat. Isang lalaking maganda ang pangangatawan. Na dating nagboxing. At may natirang tindig mula roon. Ang ugali na bahagyang itulak ang baba. Ngayon, nakatayo siya sa pintuan ng kusina. At nakatingin sa kanya na may ekspresyon ng isang taong sanay na pinagbibigyan. Tiningnan siya ni Victoria ng kalmado. Anong tinitingin-tingin mo? Sabi niya. May inis sa boses. Hindi pa galit. Pero papalapit na. Sayo. Sagot niya. Anong sayo? Tinanong mo kung anong tinitingnan ko. Tinitingnan kita. Bahagya siyang sumimangot. May mali sa mga sagot niya. Naririnig niya. Nararamdaman niya. Hindi niya lang matukoy kung ano. Sinasabi niya ang mga tamang bagay. Hindi nagiging bastos. Pero sa tono, mayroong kapanatagan na hindi niya sanay makita. Hindi takot na katahimikan. Simpleng kapanatagan. May nakakatawa ba akong sinabi? Tanong niya. Wala. Bakit ka nakangiti? Hindi ako nakangiti. Lumapit siya. Isa pang hakbang. Malapit na. Mas malapit kaysa sa kailangan. Para sa isang usapan. Isang subok na paraan sa kupin ng espasyo. Pilitin ng isang tao na umatras. Maramdaman ang pagkakaiba sa laki. Hindi umatras si Victoria. Nakatayo siya ng tuwid at nakatingin sa kanya mula sa ibaba. Mas mababa siya ng kalahating ulo. Tulad ni Lina. At sa tingin niya, walang takot, walang galit. Simpleng paghihintay. Hindi niya alam kung anong gagawin doon. Anong nangyayari sa'yo? Sabi niya. Wala. Iba ang kilos mo. Paanong iba? Bumuka ang bibig niya. Sumara. Walang mahanap na sagot. Dahil wala namang sagot. Wala siyang nilabag na patakaran. Hindi siya nambastos. Hindi sumigaw. Walang ginawang pwedeng ireklamo. Iba lang siya. At itong pagiging iba ay sumisira sa nakasanayan niyang script. Magsalita ka ng maayos. Sabi niya sa wakas. Maayos akong nagsasalita. Hindi. Yang tono mo. Anong tono? Matagal niya itong tiningnan. May nagbabago sa mukha niya. Nawawala ang inis. At napapalitan ng iba. Hindi ka panatagan. Kundi parang kumukulo. Tahimik. Dahan-dahan. Nakita ito ni Victoria. Binabasa niya ito, na parang mapa. Lahat ng ipinaliwanag ni Lina sa 3 araw na usapan, ngayon ay nangyayari sa harap niya. Eksakto. Sa description. Ito ang build-up phase. Ngayon, may sasabihin siya na may inaasahang reaksyon. Kung mali ang reaksyon, itutuloy niya. Matulog ka na nga, sabi niya. Nakakapikon ka na. Ayokong matulog. Inilapag niya ang baso sa mesa. Bigla. Malakas. Sabi ko. Matulog ka na. Tiningnan siya ni Victoria. Hindi gumalaw. Hindi. Sabi niya. Isang salita. Katahimikan. May kumislap sa mga mata niya. Ang hindi bilang sagot sa utos niya ay hindi pa nangyari kailanman. Hindi nagsasabi ng hindi si Lina. Alam ito ni Victoria. Si Lina mismo ang nagkuwento. Tumatahimik siya. Umaalis. Nawawala. Pero hindi nagsasabing hindi. Lumapit siya. Anong sabi mo? Narinig mo?
Isa pang hakbang. Itinaas niya ang kamay. Hindi kamao. Palad. Isang nakasanayang amba. Nakita ito ni Victoria. Kumilos siya bago pa man niya matapos ang galaw. Hindi marahas. Hindi pasikat. Propesyonal. Eksakto. Matipid. Walang labis. Isang paghawak sa pulso. Isang pagpihit. Diin sa siko. Isang mabilis na pain compliance technique. Napilipit ang braso niya, kaya imposibleng sumulong. Nawalan siya ng balanse. Tinulungan niya ito, isang maikling tulak sa katawan. Bumagsak siya sa sahig. Tumagal iyon ng 3 segundo. Nakahiga siya at nakatingin sa kisame na may ekspresyon ng isang taong hindi naintindihan kung anong nangyari. Pagkatapos, ibinaling ang tingin sa kanya. Nakatayo siya sa ibabaw niya. Tuwid. Kalmado. Nakababa ang mga kamay. Pantay ang hininga. Ikaw. Simula niya. Sinubukan niyang tumayo. Hindi pumigil si Victoria. Nakatayo lang at nakatingin. Tumayo siya. Hawak ang braso. Tumingin sa kanya. Sa mga mata niya ngayon, galit, pagkalito, at nahuli niya ito ang unang anino ng kawalan ng kumpiyansa. Ano yon? Sabi niya. Tinaas mo ang kamay mo. Ikaw. Gumalaw siya ulit. Ngayon, mas mabilis, mas malakas, tulad ng kilos ng mga taong nabubulagan na ng galit. Malaki siya at malakas, at akala niya, iyon na ang solusyon sa lahat. Ginamit ni Victoria ang kanyang sariling puwersa, ang kanyang momentum, at iniba ang direksyon. Isang hip throw. Muli siyang bumagsak sa sahig. Ngayon mas malakas. May ibang tunog. Tumama ang balikat niya sa gilid ng isang mesa. Sa pagkakataong ito, hindi siya agad tumayo. Nakahiga, humihinga ng malakas. Nakatingin sa kanya mula sa ibaba. Sa tingin niya, sakit, galit, at may iba pa isang bagong bagay. Takot. Maliit. Una. Pansubok. Pero nakita niya ito. Sinubukan niya sa 3 beses. Hindi na biglaan, mas maingat. Sinalubong siya ni Victoria ng mas matigas, isang joint lock, diin. Napasigaw siya, hindi malakas, pigil, at nanatili kung saan siya iniwan ni Victoria. Pagkatapos noon, hindi na siya tumayo. Umatras si Victoria ng isang hakbang. Tinitingnan siya, hawak niya ang balikat. Hindi pantay ang paghinga. Nakatingin sa kanya na parang nakatingin sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Lina. Sabi niya. Sa boses niya. Sa unang pagkakataon sa buong gabi. Walang nakasanayang tono. Walang kumpiyansa. May iba. Tahimik si Victoria. Tinitingnan niya ito. Ang mukha nito. Nakapareho ni Lina. At bigla, hindi ikaw si Lina. Dahan-dahan niyang sabi. Hindi tanong. Isang pahayag. Lumuhod si Victoria sa harap niya. Tiningnan siya ng diretso sa mata. Walang galit. Walang pagtatagumpay. Nakatingin lang. Hindi nga. Sabi niya. Kinuha niya ang kanyang ID mula sa bulsa. Binuksan. Inilapag sa sahig sa harap niya. Tiningnan niya. Litrato. Rango. Pangalan. Major General Victoria Reyes. AFP. Matagal niyang tiningnan, tapos tumingala. Kapatid. Sabi niya. Oh, bakit ka? Alam mo kung bakit? Tumahimik siya. Pagkatapos, nagsimulang magsalita ng mabilis, magulo. Mga paliwanag? Stress. Trabaho. Hindi niya sinasadya. Nangyari lang. Mga dahilan. Si Lina raw ang nag-uudyok. Hindi niya raw naiintindihan kung gaano kahirap. Negosyo, mga tao, pressure, mga banta. Tahimik, pero mga banta. Kukuha siya ng mga abogado. Wala siyang mapapatunayan. Hindi naman aalis si Lina. Palagi siyang bumabalik. Hindi sumabat si Victoria. Tiningnan niya ito ng kalmado. Walang ekspresyon. At naghintay. Marunong siyang maghintay. Ang mga tao, kapag walang pumipigil,
Sa huli ay nauubusan ng sasabihin. Dumating ang punto na iyon. Tumahimik siya. Nakatingin sa kanya. Sa tingin niya, iisa na lang ang natira. Pagod. At iyong nakita na niya kanina. Takot. Anong gusto mo? Tumayo si Victoria. Kinuha ang ID. Ibinalik sa bulsa. Kumuha ng upuan. Inilagay sa tapat niya. Umupo ng tuwid. Mga kamay sa tuhod. Annulment at legal separation. Sabi niya, walang away sa korte. Pipirma ka sa annulment papers nang walang reklamo. Ang apartment, kay Lina. Binili yan habang kasal kayo. Conjugal property. Iyan ang batas. Mga bank account, hati. Ganoon din. Mga personal na gamit, kanya-kanya. Walang habol. Isang paghinto. At wala ng kontak. Walang tawag. Walang text. Walang pagpapakita. Tiningnan niya ito. Wala siyang ititira sa akin, sabi niya. Ititira niya sa'yo kung ano ang sayo ayon sa batas. Kalahati sa'yo, kalahati sa kanya. Patas yun. Kukuha ako ng magaling na abogado. Kumuha ka, pantay na sabi ni Victoria. Karapatan mo yan. Kinuha niya ang telepono. Binuksan. Itinapat sa kanya. Ito ang mga screenshot ng mga text nyo sa loob ng 3 taon. Ito ang mga litrato na may petsa na ipadala na sa abogado. Ito ang resibo mula sa restaurant noong nakaraang linggo. Nakita ko sa drawer mo sa kusina. Isang paghinto. Nagsampa na si Lina ng reklamo sa pulisya kaninang umaga. Itinala ang lahat ng pwedeng itala. Kumpleto na ang dokumento ng abogado. Hindi ito ganap na totoo. Hindi pa nagsasampa ng reklamo si Lina. Pinag-usapan pa lang nila. Pero totoo na may mga dokumento na ang abogado. At alam ni Victoria. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang nagawa na, kundi kung ano ang paniniwalaan niya. Matagal niyang tiningnan ang telepono. Nagbibiro ka lang. Pwede kong tawagan ang abogado, ngayon din. Sasagutin niya ang tawag anumang oras. Sinabihan ko na siya. Isang paghinto. Sinisira mo. Sisirain nito ang lahat. Sabi niya sa wakas. Mahina. Ang reputasyon ko. Mga partner ko. Kung lalabas to. Oh. Sabi ni Victoria. Tiningnan niya ito. May nagbabago sa kanya. Dahan-dahan. Tulad ng pagbabago ng yelo. Kapag lumampas sa 0 ang temperatura. Lahat ng matigas sa kanya ang kumpiyansa. Ang pagiging sanay na walang parusa. Ang paniniwalang lahat ay kayang ipaliwanag. Ayusin. Malinis ay nagsisimulang bumigay. Ang natira ay mas malambot. Anong mangyayari kung hindi ako papayag? Tanong niya. Pupunta ang kaso sa korte, sabi ni Victoria. Kasama lahat ng dokumento, testimonya, at isang abogadong walang pakialam sa reputasyon mo. Kakain ito ng oras sa'yo, sa mga partner mo, sa lahat ng nakakakilala sa'yo. Bahagya siyang yumuko, hindi ito banta. Impormasyon ito. May karapatan kang malaman ang sitwasyon. Katahimikan. Nakatingin siya sa sahig, hawak ang balikat. Masakit siguro. Sa labas, umiihip ang hangin. Sa malayo, may dumaang tren. Isang ordinaryong gabi ng tag-ulan, sa isang ordinaryong siyudad. Anong gagawin mo sa akin? Mahina niyang tanong. Napakahina. Tulad ng tanong ng mga taong wala ng alas. Wala, sagot ni Victoria. Aalis ako. Hindi na babalik si Lina dito. Pipirmahan mo ang sasabihin ng abogado. Iyon lang. Tapos na. Tapos na. Muli siyang nanahimik ng matagal. Naghintay si Victoria. Hindi siya minadali. Ang pagmamadali sa mga ganitong sandali ay pagkakamali. Kailangang sila mismo ang makarating doon. Aalis. Aalis na siya talaga. Bigla niyang sabi. Kakaiba ang boses. Nalilito. Na para bang ngayon niya lang naintindihan. Ang isang bagay na halata. Oo, talaga, sabi ni Victoria. Dahil dito. Sa 3 taon na to. Isang paghinto. Hindi ko akalaing aalis siya. Tiningnan siya ni Victoria. O na kaya niyang umalis. Hindi siya sumagot.
Palagi niyang kaya, sabi ni Victoria. Kinumbinsi mo lang siyang hindi. Maginhawa kasi, may kung ano sa mukha niya. Ang huling nananatili roon ay gumalaw. Hindi pagsisisi, hindi hiya. Simpleng pag-unawa sa nangyari. Matalino siyang tao. Kapag wala nang matakbuhan, mabilis siyang nakakaintindi. Sige, sabi niya. Napakahina. Tumayo si Victoria, inayos ang silya, ibinalik sa mesa. Kinuha ang ID na nasa sahig pa rin. Hindi niya pinulot at ibinalik sa bulsa. Nakatayo pa rin si David, nakatingin sa kanya. Alam ba niyang nandito ka? Oh, at pumayag siya. Tiningnan siya ni Victoria. Desisyon niya to, sabi niya. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, desisyon niyang buo. Naglakad siya papunta sa pasilyo. Isinuot ang jacket. Kinuha ang maliit na bag. Sumunod siya. Nakatayo sa may pintuan ng sala. At nakatingin sa kanya. Tulad ng pagtingin sa isang estranghero. Kahit kilala ang mukha. Pinlano mo to, no? Sabi niya. Hindi naninisi. Nagsasabi lang. Matagal na? Oh, at hindi ka natakot na. Baka iba ang mangyari? Binuksan ni Victoria ang pinto. Lumingon. Namumuno ako ng mga tao sa mga sitwasyong pwedeng maging iba ang mangyari. Sabi niya. Trabaho ko yun. Nagpaplano ako para hindi mangyari ang iba. Isang paghinto. Kung lalabagin mo ang kahit isa sa mga kondisyon, dagdag niya. Babalik ako. At sa susunod, wala na akong leave na kailangang ingatan. Lumabas siya. Isinara ang pinto. Tahimik sa pasilyo. May amoy ng lumang kahoy at alikabok. Bumaba siya sa hagdanan. Hindi sa elevator. Naglakad. Lumabas sa bakuran. Nagsimula ng umambon. Ang unang ambon pagkatapos ng malakas na ulan, magaan, halos hindi maramdaman. Pumapatak sa semento at sa mga dahon, sa mga bangkong wala ng tao. Huminto si Victoria sa gitna ng bakuran. Tumingala, hinayaang mabasa ang mukha. Pagkatapos, kinuha ang telepono. Nag-vibrate ito sa kamay ko, bago ko pa man makuha. Nakita ko ang pangalan niya sa screen, at halos mabitawan ko ang telepono. Lina, sabi niya. Okay na. Nasa bakuran ako. Umuwi ka na. Ikaw, hinihintay kita rito. Umuwi ka na. Sinabi ko kay Katrina na kailangan ko nang umalis. Hinatid niya ako sa pinto. Ibinigay ang isang jacket. Naiwan ko ang akin sa pagmamadali. At sinabing, tumawag ka. Hindi para magkuwento. Basta tumawag ka. Tumango ako. 20 minutong lakad lang ang layo ng bahay. Nilakad ko ito ng mabilis. Halos takbo. Hindi dahil takot ako, kundi dahil kailangan kong gumalaw. Kailangan kong pisikal na lumapit sa nangyari na. Para maging totoo, nakatayo si Victoria sa bakuran. Sa tabi ng mga duyan. Naka-jacket. Mga kamay sa bulsa. Umuulan ng mahina. Pumasok ako sa gate. Nakita niya ako. Huminto kami. Ilang hakbang ang layo. Tinitingnan ko siya. Buo. Kalmado. May ambon sa buhok. Okay ka lang? Sabi ko. Okay lang. Siya. Pumayag na siya. Sabi niya. Pipirmahan niya lahat. Tatawagan ka ng abogado bukas ng umaga. Nakatayo ako at tinitingnan siya. 3 taon. 3 taon ng lahat ng ito. 3 taon ng takot. Ng pagkasanay sa sakit. Ng paniniwalang normal ito. Na walang matatakbuhan. Na ganoon talaga. At ngayon, isang gabi lang, bumagsak ba siya? Tanong ko. Tiningnan ako ni Victoria. Isang halos hindi mahahalata na paghinto. 2 beses, sabi niya. Natawa ako. Kakaibang tawa, nerbiyoso, sa gitna ng mga bagay na hindi luha, pero malapit na. Tinitingnan ako ni Victoria, at sa mukha niya, may kung anong hindi ko masabi ang pangalan. Hindi pagmamalaki. Isang bagay na mas tahimik. Mabuti, sabi ko. Mabuti. Umuulan. Walang tao sa bakuran. Umuugoy ang ilaw ng poste sa hangin. Umuugong ang Quezon City sa malayo.
Nakatayo kaming dalawa sa gitna ng bakuran. Dalawang babaeng may iisang mukha at tahimik. Pagkatapos, lumapit si Victoria. Niyakap ako hindi mahigpit, hindi matagal. Niyakap lang. Tulad ng pagyakap ng mga taong magkakilala habang buhay, na hindi na kailangan pang magpaliwanag. Pumikit ako. Sa likod, ang bahay kung saan may nagtapos. Bumalik si Victoria mga hating gabi. Narinig ko ang mga yapak niya sa hagdanan. Hindi iyong mga yapak na kinatatakutan ko sa loob ng 5 taon. Iba magaan, pantay, tiwala. Nakatayo ako sa medyo bukas na pinto at naghihintay. Pumasok siya, hinubad ang jacket, isinabit sa kawit, unang subok pa lang, tumingin sa akin. Tiningnan ko siya. Walang nagsalita. Lumapit ako. Lumapit siya. At nakatayo lang kami sa pasilyo. Magkayakap? Tahimik? Hindi matagal. Nakatayo lang. Magpakulo ka ng tubig, sabi niya sa wakas. Nagpakulo ako ng tubig. Umupo kami sa kusina. Sa hindi ko na mabilang na pagkakataon sa mga araw na ito. At ikinuwento ni Victoria ang lahat. Walang palamuti, walang drama, ayon sa pagkakasunod-sunod, kung paano siya pumasok, kung paano naganap ang hapunan, kailan nagsimula, anong ginawa niya. Nakikinig ako at namumutla. Ramdam ko ito, pisikal, kung paano nawawala ang dugo sa mukha ko. Hindi dahil takot, hindi na, tapos na, kundi dahil ang marinig ito ng malakas, kung paano siya umamba, kung paano siya bumagsak ay iba kaysa sa pag-iisip lang. Tumama siya sa balikat, sabi niya. Sa pangalawang beses. Sasakit yan bukas. Sabi mo 2 beses. Sabi ko, 3. Pagkatapos ng pangalawa, sinubukan niya ulit. Nagkibit balikat siya. May mga taong hindi nakakaintindi. Sa 2 beses, natawa ako ulit. Ang parehong kakaibang tawa, nerbiyoso at halos masaya. Mabuti, sabi ko. Mabuti na 3, tiningnan ako ni Victoria. Tapos, ngumiti rin. Isang totoong ngiti, hindi iyong karaniwan niyang pinapahintulutan, isang bihira. Pumayag na siya. Ulit niya. Bukas, tawagan mo si Attorney Reyes. Sabihin mong, handa na siya sa negosasyon, alam na niya ang susunod. At baka siya ang unang tumawag. Bago ka pa makatawag. Para lang sabihin, ginagawa yan ng mga tao minsan. Anong sasabihin ko? Makinig ka. Huwag kang mangako ng kahit ano. Huwag kang magkomento. Makinig ka lang at sabihin mo, naiintindihan ko. Ang lahat ng iba pa. Kay Attorney Reyes na. Tumango ako. Victoria. Salamat. Tumingin siya sa tasa. Tapos sa akin. Wag na. Sabi niya. Sasabihin ko pa rin. Sabihin mo na lang kapag tapos na talaga lahat. Tumayo siya. Inilagay ang tasa sa lababo. Matulog ka na. Kailangan mo yan. Ikaw? Ako rin. Sina. Pumunta ako. Humiga, pumikit. Sa labas, umuulan pa rin. Narinig ko ang katahimikang dala nito. Iba ang tunog ng syudad kapag umuulan. Mas malambot, na para bang may naghina ng volume. Naisip ko, bukas, ibang araw na. Hindi dahil biglang naging maayos ang lahat. Hindi ganoon. Sa pelikula lang. Kundi dahil may isang bagay na hindi gumagalaw sa loob ng 3 taon, ay gumalaw. Isang bagay na tila matibay at panghabang buhay, ay hindi pala ganoon. Nakatulog ako agad. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumawag siya ng 9:30 ng umaga. Nakaupo ako, may kape, nakatingin sa basang bakuran. Nag-eehersisyo si Victoria sa sala. Halos tulad ng dati. Nag-vibrate ang telepono. Numero niya. Sinagot ko. Lumabas si Victoria mula sa sala. Tumayo sa pintuan ng kusina. Nakatingin sa akin. Tumango. Hello. Sabi ko. Lina. Iba ang boses niya. Hindi iyong kilala ko. Hindi dominante. Hindi iritado. Boses lang ng isang pagod na tao. Handa na akong pirmahan lahat. Sa'yo na ang apartment. Hati tayo sa account.
tulad ng sinabi niya. Nakatitig ako sa bintana, sa mga basang duyan, sa mga walang taong bangko. Naiintindihan ko, sabi ko. Tatawagan mo ba ang abogado mo? O, isang paghinto. Sige, sabi niya. At iyon lang, ibinaba ko ang telepono, inilagay sa mesa. Nakaupo at nakatingin sa dingding. Hindi nagtanong si Victoria. Naghintay. Handa na siya, sabi ko sa wakas. Mabuti. Huminto ako. Hindi ko nararamdaman iyong dapat kong maramdaman. Walang ginhawa. Walang saya. Wala. Parang manhid. Normal lang yan. Sabi ni Victoria. Darating din yan mamaya. Una, manhid. Tapos lahat ng iba pa. Isa-isa. Alam mo ba to? Maraming beses ko nang nakita. Hindi niya ipinaliwanag kung saan at kailan. Normal lang yan, Lina. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Si Attorney Lorna Reyes ay eksakto sa sinabi ni Victoria. Isang babaeng mga 50s, nasa isang formal na business suit, maikli ang buhok, at may tingin ng isang taong marami nang nakita, at matagal nang hindi nagugulat. Mabilis at eksakto niyang inasikaso ang kaso. Walang drama, walang aliw, walang mahabang diskusyon tungkol sa kawalan ng hustisya. Mga katotohanan lang, dokumento, kung ano ang kailangang gawin at sa anong pagkakasunod-sunod. Nagkita kami sa opisina niya. Maliit, maayos, may isang halaman sa paso sa tabi ng bintana at mga tambak ng folder sa estante. Sumama si Victoria, nakaupo sa gilid, at tahimik. Marunong siyang maging hindi kapansin-pansin kapag kailangan, nagtanong si attorney. Reyes, mga tanong na nasagot ko na kay Victoria. Pero sa ibang ayos at may ibang layunin legal. Petsa ng kasal. Dokumento ng apartment. Joint accounts. May anak ba? Wala. Nakarehistro ba ang ari-arian sa kanyang kumpanya? O sa kanya bilang individual sa kanya? Alam ko iyon. Sa huli, matagal niya akong tiningnan, tulad ng pagtingin ng mga doktor pagkatapos ng check-up. Hindi ka ang una. At hindi ka ang huli. Sabi niya. Pero isa ka sa iilan na nakaalis bago pa lumala. Lumalala pa ba kaysa rito? Tanong ko. Karaniwan. Lumalala. Sabi niya. Mabuti na lang at nandito ka na. Hindi niya tinanong kung paano ako nagdesisyon. Hindi niya iyon sakop. Ang sakop niya ay mga dokumento. Lumabas kami. Naglakad si Victoria sa tabi ko. Tag-ulan. Kulay abong langit. Basang bangketa. Iniisip ko ang sinabi ni Attorney Reyes. Isa ka sa iilan na nakaalis. Nakaalis, na para bang isang karera. Kung saan ang finish line ay isang masamang bagay na naiwasan ko. Ayokong isipin iyon. Pero iniisip ko. Tama na, sabi ni Victoria. Tiningnan ko siya. May mabigat kang iniisip, sabi niya. Tama na para sa araw na ito. Pumunta tayo sa ibang lugar. Saan? Hindi ko alam. Kahit saan. Kailan ka huling lumabas? Nang walang dahilan. Nag-isip ako. Matagal na. Kung ganoon. Tara na. Naglakad kami ng 3 oras. Walang direksyon. Walang plano. Pumasok sa isang coffee shop. Uminom ng kape. Naglakad sa isang parke. Mga dahon na basa. Malagkit. Tumingin si Victoria sa paligid na may ekspresyon ng mga taong bumalik mula sa isang mahabang paglalakbay. Lahat ay pamilyar at medyo iba. Namimiss mo ba ang syudad? Tanong ko. Kapag nandoon ako? Ang amoy, sabi niya. Iba ang amoy dito kaysa roon. Palagi kong napapansin. Anong amoy doon? Tuyo, mainit. Iba. Hindi niya sinabi kung saan eksakto ang doon. Hindi na ako nagtanong. Ang sumunod na ilang araw ay kakaiba, tahimik, at parang hindi totoo. Hindi na tumawag si David. Hindi na ako bumalik sa apartment. Natulog ako kina Katrina habang inaayos ang mga papeles. Naiwan si Victoria roon mag-isa. At si David, sa pagkakaalam ko, ay umalis din sa isang kaibigan, sa isang partner, sa isang lugar na hindi kami magkikita.
Mabilis kumilos si Attorney Reyes. Nang dumating kami sa pirmahan, ako, si Victoria sa tabi ko, si David sa kabilang panig ng mesa, kasama ang isang pagod na lalaki na nakasuit, ang abogado niya. Handa na lahat, mga pahina, pirmahan, petsa. Hindi tumingin sa akin si David. Binabasa ang mga dokumento, pumipirma kung saan itinuturo ng abogado niya. Isang beses lang siyang tumingala. Isang segundo, hindi na humigit. Sinalubong ko ang tingin niya. Yumuko siya. Kinuha ni Attorney Reyes ang mga papel. Tiningnan, tumango. Tapos na, sabi niya. Tumayo si David, isinuot ang coat. May sinasabi ang abogado niya tungkol sa pag-turnover ng mga susi. Nakikinig si Victoria. Halos hindi ko naririnig. Tinitingnan ko si David. Paalis na siya. Sa may pinto. Huminto siya. Lumingon sa akin. Sorry, sabi niya. Mahina. Isang salita. Tiningnan ko siya. Matagal kong inisip ang salitang iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Gaano ito katotoo? Pinatawad ko ba siya? Wala akong sinagot. Hindi dahil hindi ko alam ang sasabihin, kundi dahil ang katahimikan ko ay mas tapat kaysa anumang sagot. Umalis siya. Nakaupo ako sa opisina ni Attorney Reyes. Nakatingin sa dingding. Okay ka lang ba? Tanong niya. Opo, sabi ko. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Katapusan. Simpleng sabi niya. Katapusan. Ang tawag diyan, gabi ng araw na iyon. Sa gusali namin, nakasalubong ko si Aling Zenny. Nagpunta ako para kunin ang ilang gamit. Tumutulong si Victoria. Dala namin ang mga kahon papunta sa sasakyan ni Katrina. Nakatayo si Aling Zenny sa tabi ng mga mailbox. Lina, sabi niya. Huminto ako. Naririnig ko, sabi ni Aling Zenny. Marami akong naririnig sa buong panahong ito. Tinitingnan niya ako. Sa mga mata niya, mayroong hiya. Pasensya na kung nanahimik ako. Hindi ko alam kung paano. Natakot akong baka mas lumala. Kung hindi niya natapos. Inisip ko kung anong sasabihin. Na sa loob ng 3 taon, ay nakaupo siya sa bangko. At alam niya at nanahimik siya. At naiintindihan ko kung bakit. Nanahimik ang mga tao dahil sa takot, sa ugali, sa paniniwalang hindi nila ito problema. Ako mismo, nanahimik sa sarili kong kapatid. Okay na po, sabi ko sa wakas. Okay na po ang lahat, tumango siya. Isang maliit, payat na babae na may napakaraming hindi nasabi sa tamang oras. Saan ka na ngayon? Tanong niya. Sa isang kaibigan muna, tapos hahanap ng sarili kong lugar. Mabuti yan, sabi ni Aling Zenny. Mabuti ang may sarili. Inabot niya ang kamay niya. Kinuha ko ito. Magpakatatag ka, sabi niya. Lumabas si Victoria na may daladalang kahon. Hinintay ako. Si Aling Zenny. Sabi ko. Nakita ko. Alam niya lahat. Maraming nakakaalam. Sabi ni Victoria. Magkakaiba lang sila manahimik. Hindi ito dahilan. Pero totoo, isinakay namin ang huling kahon. Tiningnan ko ang gusali. Ang bintana sa ika-5 palapag kung saan may ilaw-ilaw niya. Huling beses kong tiningnan ang ilaw na iyon. Sumakay ako sa kotse, pinaandar, at umalis. Ang natitirang 5 araw ng leave ni Victoria. Magkasama kami. Nagpunta kami sa kabundukan ng Rizal. Mga 2 oras na biyahe, tahimik na lugar, kagubatan, ilog. Naglakad kami sa isang trail. Halos hindi kami nag-usap. Naglakad lang. Nakarating ka na ba rito dati? Tanong ko. Kasama si Papa. Mga 12 taong gulang tayo. Naalala ko ang biyaheng iyon. Isinama kami ni Papa. Nag-iwan kami ng tent at nagsiga. Tinuruan niya kaming magbasa ng mga bituin. Matutuwa siya, sabi ko. Para sa ating dalawa. Pagtatama ni Victoria, nakarating kami sa ilog. Madilim at tahimik ang tubig. Namimiss ko to, sabi niya. Kapag nandoon ako, namimiss ko ang mga ganitong lugar. Ang katahimikan. Doon, walang katahimikan. Dito,
Ang katahimikan ay kapag tahimik lang talaga. Victoria, sabi ko, hindi ka ba nagsisisi na pinili mo to ang militar? Lahat ng ito, at hindi ka na natili rito. Nagkaroon ng pamilya. Matagal siyang nag-isip. Minsan, sabi niya, kapag nakikita ko ang mga ganito gubat, ilog, ikaw iniisip ko, sana ganito araw-araw. Isang paghinto. Pero pagkatapos, naaalala ko kung anong ginagawa ko. Na kung wala ako roon, iba ang mangyayari. At naiintindihan kong iyon ang lugar ko. Ang ginagawa ko. Mas mahalaga iyon kaysa sa kaginhawahan. Sa huling gabi, nakaupo kami kina Katrina. Tinitingnan ang mga lumang litrato. Mga bata pa kami. Magkamukha. Pareho tayo noon. Sabi ni Victoria. Hindi. Umiling siya. Magkaiba tayo simula pa lang. Magkamukha lang tayo tingnan. Totoo. Sabi ko. Palagi kong alam na mas malakas ka. Mas malakas? Tiningnan ni Victoria ang isang litrato. Palagi kang mas mapalambot. Ang lambot, lakas iyon. Lina, hindi kahinaan. Hindi mo lang alam kung paano gamitin ng tama. Pinaniwala kanyang ang lambot ay isang depekto. Kasinungalingan niya yon. Tiningnan ko siya. Hindi mo yan sinabi sa akin. Kailanman. Akala ko, alam mo, hindi ko alam. Tumango siya. Ngayon, alam mo na, maaga pa. Madilim. Tumunog ang telepono niya. Narinig ko ang usapan. Maikli. Profesional. Oo. Naintindihan ko. Kailan? Okay. Binuksan niya ang pinto. Kailangan ko nang umalis. Sabi niya. Naiintindihan ko. Pinaikli ng 3 araw. Naiintindihan ko. Vic, tumango siya. Kinuha ang rucksack niya. Palaging handa. Hinatid ko siya sa istasyon ng bus. Madaling araw. Wala pang gaanong sasakyan. Tahimik kami sa biyahe. Sa istasyon, isinuot niya ang uniforme niya. Isang general, kaya mo yan. Sabi niya. Alam ko. Tiningnan ko siya. Ngayon, alam ko na. Si attorney. Reyes na ang bahala. May konting papeles pa. Ipaliwanag niya. Walang mahirap. Aayusin ko. Pumili ka ng apartment. Huwag kang magmadali. Victoria. Pinigilan ko siya. Kaya ko. Tumahimik siya. Tumingin sa akin. Kaya mo. Ulit niya. Hindi pa alala. Kundi kumpirmasyon. Inanunsyo ang bus niya. Kinuha niya ang rucksack. Umalis ka na. Sabi ko. Naglakad siya. Diretso. Sa may pinto papasok sa bus. Huminto siya. Lumingon. Isang tingin. Isang segundo. Sapat na iyon. Sumara ang pinto. Ang unang mga araw na mag-isa ay kakaiba. Hindi nakakatakot, kakaiba lang. Nakatira ako kina Katrina. Namamalengke. Nagluluto ng gusto ko. Isang umaga, nagtimpla ako ng kape. Umupo sa bintana. At naintindihan kong nakaupo lang ako. Hindi naghihintay ng tawag. Hindi nakikinig sa mga yapak. Nakaupo lang at umiinom ng kape. Sobrang hindi pamilyar na umupo ako ng 20 minuto. Sinusubukang intindihin kung anong mali sa akin. Tapos, naintindihan ko. Wala. Walang mali. Ganito dapat. Pagkatapos ng 2 linggo, nakahanap ako ng apartment. Maliit, 1 kwarto. Sa ibang lugar, mataas ang kisame at may malaking bintana sa kusina. Agad kong nalaman na iyon. Bumalik ako sa opisina. Sinabi ko sa boss ko na gusto kong bumalik sa office-based work. Nagtaka siya. Karaniwan daw, kabaligtaran ang hinihiling. Sabi ko, mahalaga sa akin na lumabas. Muling nabuo ang buhay ko, dahan-dahan, may mga kaibigan. Muli, si Katrina. Isang gabi, kumuha ako ng isang notebook at isinulat ang unang linya. Tungkol sa gabing dumating si Victoria. Tungkol sa tingin niya. Tungkol sa hindi ko paglalagay ng makeup. Pagkatapos, nagsulat pa ako. Dati, pangarap kong magsulat noong 18 ako. Akala ko,
Nakakatawa na. Ngayon, dumating ang sulat pagkatapos ng 2 buwan. Isang gray na sobre, military postmark. Kilala ko ang sulat kamay. Lina, kamusta ka na? Malamig dito. Iba ang mga bundok kaysa sa Rizal. Mas matutulis, tatagan mo ang loob mo. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. 6 na pangungusap lang. Binasa ko ng paulit-ulit. Pagkatapos, inilagay ang sulat sa tabi ng kape. Tumingin sa bintana. Umuulan ulit. Isang mahinang ambon. Tatagan mo ang loob mo. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Naisip ko, umalis siya noong umagang iyon. Diretso. At isang beses lang lumingon. At may iniwan siya sa akin. Hindi katapangan. Hindi. Palagi akong mayroon noon. Hindi ko lang nakikilala. Ipinaalala niya lang sa akin. Patuloy ang ambon. Kinuha ko ang kape. Uminom. Binuksan ang radyo. May tumutugtog na jazz. Kalmado. Iyong gusto ko. Sa labas, ang mga puno, ang ulan, at ang kulay abong langit ng Quezon City. At isang buong araw sa hinaharap sarili ko. Hindi plinano ng iba, hindi desisyon ng iba. Kinuha ko ang notebook. Binuksan sa isang malinis na pahina. At isinulat ang unang salita. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Kung naging interesante para sa inyo ang kwento, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong video.